Sa universe ng mga demonyo, ilang oras na ang lumipas mula nang makausap ng Supreme Demon King si Goku. Kailangang maging mas malakas si Goku kaya sinabi niya sa iba pang Supreme Demons na kahit papaano kailangan niyang magsanay. Sa universe na ito ang panahon ay ganap na naiiba. Kaya't si Goku ay hindi gumamit ng anumang uri ng iba't ibang lugar upang magsanay. Si Goku sa anumang paraan ay kailangang mabawi ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit kahit nasubukan niyang makuha ang mga ito sa iba't ibang paraan, hindi niya magawa, at sa sandaling iyon ay naisip ni Goku. Nakikita ko, hinding-hindi ko makukuha ang kapangyarihan na mayroon ako noon, kinuha ito sa akin ng mga lapastangang mga demonyong iyon, pero salamat dito, dahil magiging mas malakas pa ako kaysa dati. Nakikita ko na ang lugar na ito ay ganap na naiiba at ang aking pagsasanay ay magiging mas epektibo dito, matututuhan ko ang mga pamamaraan ng mga demonyo habang ako ay nagpapanggap na isa sa kanila, hihilingin nila na hindi na lang sana sila nagtiwala sa akin. Kung inaakala nila na ang pagnanakaw sa aking kapangyarihan ay magsisilbi upang matiyak ang kanilang kaligtasan, well, nagkakamali sila, gagawin ko ang lahat upang magtiwala sila sa akin, ni hindi man lang sasagi sa isip nila na nililin lang ko sila. Sa sandaling iyon, umalis si Goku sa kinaroroonan niya dahil kailangan niyang matutong mamuhay. Kasama ang lahat ng mga demonyo ng universe na iyon at maging bahagi nila. Sasabihin ng Supreme Demon sa mga ordinaryong demonyo na isa sa kanila si Goku kaya wala silang magiging problema sa Saiyan na ito. Pumunta si Goku sa isa sa mga universe ng mga demonyo. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. At doon ay makakatagpo siya ng isang lalaki na agad na nakakaalam na ang Saiyan na ito ay hindi nagmula sa kanyang universe ni sa iba pa, napansin ng demonyong ito kay Goku ang lahat ng gusto niyang itago. Kaya ito ay lalapit kay Goku at sasabihin sa kanya na alam niya ang lahat na hindi siya bahagi ng mga ito. Nagulat si Goku dahil walang ibang demonyo ang nakakaalam noon, sa ilang kadahilanan ay parang alam ng demonyong ito ang lahat. Sinabi ni Goku sa kanya na nagtataka, paano mo nalaman yun, sinong nagsabi sa'yo? Hoy, makinig ka, kapag nagsalita ka mamamatay ka, wala ako sa mood para makipaglaro, sabihin mo gusto mo na bang mamatay? Sinabi ito ni Goku na may napakaseryosong ekspresyon at hinawakan ang kamay ng lalaki. Ngunit hindi siya dumating na may mga intensyon na iniisip ni Goku at sinabi nito. Teka, huminahon ka, hindi ako naparito para makipaglaban, gusto lang kitang tulungan, alam ko talaga ang lahat, napunta ka dito sa multiverse na ito dahil dinala ka ng mga Supreme Demons. At nagpapanggap kang bahagi nila, dahil wala ka talagang ibang option, naisipan mong magpalakas para mag-alsa laban sa kanila, pero hindi ito magiging kasing dali ng iniisip mo. Teka, alam mo talaga ang lahat, pero paanong posible, paano mo ito nalaman? Ito ay isang natatanging pamamaraan na nagagawa kong malaman ang nakaraan ng sinumang tao na hindi ko kailanman pinapansin, ngunit nakita kong iba ka. Gusto lang kitang tulungan, ako lang ang taong makakatulong sa iyo na talunin ang mga Supreme Demons na iyon at lalo na ang Demon King. Marami akong ituturo sa iyo, sa totoo lang sa isang punto ng buhay ko, ako ang kanyang master, ngunit siya ay naging mas malakas at pagkatapos ngayon ay tinatrato niya ako na parang isang basura. At iniwan lang akong gumagala bilang simpleng demonyo sa mga universe na ito, habang siya ang namumuno sa buong multiverse, kaya nga gusto kitang tulungan na patayin siya, tapos pwede kang pumalit sa kanya, walang makakaalam na hindi ka demonyo. Si Goku sa demonyong ito ay magkakaroon ng pagsasanay kung saan matututo si Goku ng maraming bagong pamamaraan at ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng hindi masusukat. Ngunit hindi pa rin niya nabawi ang kapangyarihang taglay niya noon, ngunit unti-unti niyang nabawi ang higit na kapangyarihan. Iniisip ni Goku na makukuha ng demonyo ang kapangyarihan ko, ngunit hindi niya ito mapakinabangan ng husto dahil hindi siya Saiyan. Ang aking lakas at kapangyarihan ay magagamit ko lamang, ngunit sa isang punto ay malalaman ng hangal na ito ay ganap na walang silbi sa kanya. Nagpapatuloy si Goku sa pagsasanay kasama ang demonyo na ngayon ay magiging kanyang master. Matututo si Goku ng mga ipinagbabawal na diskarte na tanging ang Demon King lang ang nakakaalam. Nabawi ni Goku sa maikling panahon ang lahat ng kanyang kapangyarihan. At sa sandaling iyon, si Goku ay tinawag ng Demon King dahil ipapadala niya siya para tapusin ang kanyang trabaho at patayin sina Dai Shenkan at Zenozoma.
Pupunta muli si Goku sa kanyang multiverse sa pamamagitan ng isang portal at mangyayari ang ipinakita noon. Paanong hindi ka namatay? Alam kong hindi ka pinatay ng mga demonyong iyon at nasaan sila, hindi ba sila sumama sa iyo? Hindi naman kailangan sumama sila, sinimulan ko at ngayon tatapusin ko, sana yung mga panahong wala ako kahit konti na aninag mo. At ikaw Zenozama na tumakas laban sa mga demonyo, iniwan nyo akong mag-isa laban sa mga demonyong iyon. Ano ang isang duwag, kaya naman pareho kayong mamamatay at mag-e-enjoy ako ng sobra. Pero nasaan kahangal na Saiyan, hindi kita naramdaman kahit saan, hindi ko maipaliwanag. Sa sandaling iyon ay lubos na nalilito si Dai Shenkan dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya maramdaman ang kapangyarihan ni Goku sa lahat ng sulok ng multiverse. Ang tanging nakakaintindi ng lahat ay si Zenozama dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat. Nakikita ko Goku, kaya sinubukan nila ito sa iyo, nakumbinsi ka nila di ba? Sinubukan ako ng mga hangal na iyon noon at hindi ko ito tinanggap kaya naman nangyari ang una at ikalawang multiverse war. Sa totoo lang nakalimutan ko na kayo pero pinadala ako ng hangal na Demon King na iyon para tapusin ang trabaho. At kailangan kong sumunod. Pagkatapos sa hinaharap, balak niyang bumalik para harapin ang kanyang kapatid na si Zerama, ngunit ang lalaking iyon na kanyang sinasabi parang sobrang lakas, ayoko siyang gisingin. Anyway, sa ngayon kailangan ko kayong patayin. Sinabi ni Zenozama kay Goku, mabuti, subukan mo hangal na Saiyan. Si Goku sa sandaling iyon ay magbabago sa kanyang pinakamakapangyarihang estado kung saan pinalakas niya ang kanyang sinaunang lakas sa estadong iyon. Si Goku nang walang sinasabi sa ilang sandali ay tinamaan na silang dalawa ng ilang beses na magpapabagsak sa kanila sa lupa. Ngunit mabilis silang bumangon at sinabi ni Zenozama, nakikita kong mas malakas ka kaysa dati, ngunit hindi ko hahayaang patayin mo kami. Si Goku at Zenozama ay nagsimula ng isang maikling labanan kung saan ang lakas ng Saiyan ay masyadong malinaw. At iniwan nito si Zenozama sa lupa. Well, ito ay mas mabilis kaysa sa naisip ko kung ano ang isang kaawa-awa. Gagawin ni Goku ang isa sa kanyang mga teknik para alisin ang dalawa at ihahagis niya ito para patayin sila. Pero biglang may susulpot at sisira dito. Nagulat si Goku nang makita kung sino ang huminto at sumira sa kanyang teknik. Pero anong ginagawa mo dito, di ba namatay ka nung naglaban kami ni Beerus sa Earth? Nakatakas ako sa lugar na iyon Kakarot, akala mo ba madali akong mamatay, huwag kang hangal, paano sa tingin mo mawawala ng ganun lang ang dakilang Vegeta? Nakita ko, dapat sinigurado kong namatay ka sa sandaling iyon, grabe pumunta ka sa lugar na ito. Maaaring nakatakas ka sa akin noon, ngayon ay naparito ka para patayin ako, Vegeta hangal ka ba, buti na iligtas mo ako sa hirap ng paghahanap sayo. Kakarot sa tingin ko mali ka, kung pumunta ako dito ay para patayin ka. Pagkatapos ng kahihiyan na binigay mo sa akin noon, hindi ko nakayanan, sobrang galit ang binigay nito sa akin. At nagpunta ako sa planeta ng mga Yardratians at nagsanay ako sa isang time chamber na katulad ng sa Earth. Ngunit ito ay higit na napabuti kung ano ang iyong nakamit sa 1,000 taon na aking nakamit sa loob lang ng 200 taon. Kung bakit hindi ako namatay ay dahil naging immortal din ako tulad mo at oras na para mamatay ka na Kakarot. At bakit iniisip mong mapapatay mo ako Vegeta, gusto mo ba talagang mamatay, sinabi ko na sayo dati. Ikaw na ngayon ang pangunahing target ko, ang swerte nitong dalawang ito, dumating ka para lang iligtas sila, nakakaawa. Sinusubukan mo ako Vegeta, alam mo sa ganyang antas mo ngayon, hindi mo man lang ako makikiliti. Papatayin ko kayong tatlo sa isang atake, masyado na kayong istorbo para sa akin. Well, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo Kakarot na hindi mo kaya, kung akala mo ito na talaga ang transformation ko, well nagkakamali ka. Sinabi ko sa iyo, sa lahat ng oras na iyon sa time chamber, naabot ko ang isang napakalakas na kapangyarihan. Nakikita ko Vegeta, kaya wala kang balak na sumuko, dahil dyan ay mamamatay ka. Hindi lang yan, hindi ko pa naipapakita sa iyo ang tunay kong kapangyarihan, hayaan mong ipakita ko sa iyo. Sa sandaling iyon, ang buong lugar ay magsisimulang yumenig. Ang mga malalapit na bituin ay sumabog at ang dakilang kapangyarihang ito ay naramdaman sa lahat ng universe. Kahit ang mga anghel ay mararamdaman ito, kahit si Mars Rita ay natakot nang maramdaman ang napakalakas na kapangyarihang ito. Naabot na ni Vegeta ang kanyang huling anyo na mayroon si Goku sa sandaling iyon.
Sa pagkakataong iyon, tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Goku, natulala siya nang makitang naabot na rin ni Vegeta ang pagbabagong iyon. Ngunit paano mo ito nakuha? Ito ay imposible, gumugol ako ng 1,000 taon sa pagsisikap na makuha ito, hindi pwede, damn Vegeta, dapat talaga pinatay na kita sa Earth. Anyway, huli na ang lahat, okay lang Vegeta, pareho nating gagamitin lahat ng kapangyarihan natin at sana talaga wag mo akong biguin Vegeta. Sige, simulan mo na Kakarot. Dinagdagan ni Goku ang lahat ng kanyang kapangyarihan at pagkatapos ay pareho silang magsisimula ng isang matinding labanan, ang kanilang mga paggalaw ay napakabilis na kahit na si Daishenkan o Zenozama ay hindi nakayanan ang anumang paggalaw, sila ay gumagalaw sa isang hindi maisip na bilis. Nakakagulat Vegeta, nasusundan mo ang mga paggalaw ko, ito ay kawili-wili, ngunit ito ay hindi sapat. Huwag kang hangal Kakarot, may ipapakita pa ako. Pinataas ni Vegeta ang kanyang kapangyarihan sa pinakamataas at pareho silang nagpapatuloy sa isang napakatinding labanan. Ginamit ni Vegeta ang isa sa kanyang mga teknik na itinuro sa kanya ng mga yard rations. At dumami siya ng 3 na ikinalilito ni Goku, espesyal ang teknik na ito dahil kahit na ang dalawa ay isang ilusyon, bawat atake na gagawin ng bawat isa parang si Vegeta mismo ang gumagawa nito, ngunit walang pagkawala ng kapangyarihan. Paano niya ito ginagawa? Nararamdaman ko ang bawat suntok na konektado sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Ano ang ginagawa niya? Alam ko kung alin sa kanila ang siya at ikonekta ang isang tumpak na atake sa tunay. Padami ng padami ang natatanggap ni Goku at hindi niya ito nakayanan, parang inaatake siya ng 3 tao na may parehong kapangyarihan. Anong problema Kakarot, na corner ka, wala kang magagawa. Ang 3 ito ay gagawa ng napakalakas na pamamaraan na ihahagis kay Goku. At ang mga ito ay tatama sa parehong direkta na pupunuin ang buong lugar ng alikabok. Grabe, napakadaling tapusin ang basurang iyon. Hindi ako naniniwala, ang Kakarot na iyon ay madaling mamatay. Mula sa usok, lumabas si Goku at sinabi kay Vegeta, iyon na yun, yan na ang natutunan mo? Sayang naman at hindi ka tinuruan ng mga yard rations na yan ng mga teknik na dapat itinuro sa'yo. Alam kong hindi ka mamamatay sa teknik na iyon, mabuti kung gayon, saluhin mo ito. Si Vegeta ay magsisimulang gumawa ng kanyang pinakamalakas na pag-atake sa sandaling iyon na nilikha niya sa silid ng oras. Ang kapangyarihang ito ay ganap na sinisira ang lahat ng kanyang mahagip at pinangalanan ito ni Vegeta na Spiritual Destroyer. Ginawa ni Vegeta ang kapangyarihang ito at pagkatapos ay ihahagis ito kay Kakarot. Walang paraan si Goku para iwasan ito kaya matatanggap niya ito ng buo. Makakaapekto ito kay Goku sa sandaling iyon, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Dahil nasaktan siya sa buong katawan. Muntik na akong hindi makaligtas, masyado akong nagtiwala na kaya ko ang teknik na yon, namatay na sana ako kung hindi ko naprotektahan ang sarili ko sa oras, pero kahit ganon, sobrang nasaktan ako. Nakakabighani Vegeta, nagawa mo akong saktan, ngunit pinagsisisihan kong sabihin sa iyo na hindi ka sapat para talunin ako. Sinubukan ko ang iyong lakas at naging napakalakas mo, ngunit hindi mo ako kayang talunin. Sa simula pa lang, napansin ko na hindi mo pa nagagawang makabisado ang pamamaraan na iyon. Hindi ka naglaan ng oras para malaman ito at sinubukan mong makabisado, baka pagkakamali mo iyon, pero ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon, oras na para mamatay ka na Vegeta. Pero anong sinasabi mo Kakarot, itigil ang pagsisinungaling, hindi ka mas malakas kaysa sa akin. Nagalit si Vegeta sa mga sinabi ni Goku at inilunsad ang sarili laban kay Kakarot. Ngunit mapipigilan niya ito ng walang problema at sinabi sa kanya na huli na Vegeta, isang malaking pagkakamali ang ginawa mo. Mawawala ang pagbabago ni Vegeta sa sandaling iyon dahil hindi niya ito na-master at mahuhulog siya sa lupa. Hindi pwede, nagsanay ako ng husto ngunit hindi pa pala ito sapat, isa akong hangal. Vegeta ngayon ay oras na upang tapusin kayong lahat, sila ay naghintay ng masyadong matagal. Ngunit sa wakas ay dumating na ang oras, gagawin ko ang aking pinakamakapangyarihang teknik. Ginawa ni Goku ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihang mga teknik na katulad ng Hawkeye, ngunit bago sila patayin. Nagsimula ng dahan-daang mawala si Goku sa lugar na iyon, magugulat at mapapaiisip si Goku. Hindi pwede, tapos na ang oras ko sa lugar na ito, hindi ko na sila magagawang patayin, malapit nang mawala si Goku pero bago man siya mawala ay sinabi niyang, pangako babalik ako at sa pagkakataong iyon hindi na ako gagawa ng napakaraming pasikot-sikot.
Si Goku sa sandaling iyon ay lilitaw sa universe ng mga demonyo. At labis siyang nagalit dahil hindi niya nagawang patayin ang mga ito sa oras na kaligtas ang mga hangal na iyon. Tatapusin ko na sana sila, sobrang swerte nila, sa susunod gagawin ko na ang tamang paraan. Tinanong ng Demon King ang Saiyan kung natapos na niya ang kanyang trabaho. Kung saan magsisinungaling si Goku at sasabihin sa kanya na inasikaso na niya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ng hari kapag nalaman niyang hindi ko nagawa ang utos niya. Saiyan, nakuha mo na lahat ng tiwala ko nitong mga nakaraang panahon, kaya gusto kong may makilala kang tao, sasanayin ka niya at mas magiging matatag ka. Si Goku sa sandaling iyon ay mapapaisip, ngunit gaano kahangal, nagtitiwala na siya sa akin at iyon ay napakahusay. Sa ngayon ay itutuloy ko ito dahil kapag may sapat na akong kapangyarihan ay papatayin ko rin siya. Mali ang Demon King na maliitin ang Saiyan dahil sa pagkakataong iyon ay hindi niya naisip na malalampasan siya nito, kaya walang problema, may ipapakilala siya kay Goku para sanayin niya ito. Sa pagkakataong iyon may darating na babae na nagsasabing, "Hello Dad." So ito yung lalaking gusto mong sanayin ko, mukhang kawili-wili siya, magiging masaya ito. Teka, anak mo siya ang magsasanay sa akin, sigurado ka bang ito? Saiyan, nagdududa ka ba sa anak ko? Hindi po sir, hindi po ganon. Sa lugar na iyon ay isa sa mga Supreme Demon ang dumating at nagulat siya dahil nakita niya ang hari. Na nagkaroon na ng labis na pagtitiwala sa Saiyan na iyon, maabala siya nito at sasabihin sa Demon King, paanong posible na magtiwala ako sa taong ito at ngayon ay inilalagay niya siya sa pagsasanay. Ano ang mali sa kanya? Tandaan na bahagi na natin siya, kaya dapat kang magtiwala sa kanya at saka, malapit na niyang makuha ang marka ng demonyo. Ano nga ulit, anong marka ng demonyo ang sinasabi mo? Saiyan, iyon ang hindi ko pa masasabi sa iyo, malalaman mo sa lalong madaling panahon, ngunit kailangan mo munang sumama sa aking anak na babae. Sa ibang lugar, isang taong kinatatakutan ng lahat, ay malapit ng magising. Sa multiverse ng mga demonyo, isang bagong nilalang ang nagising at ang kapangyarihan ng nilalang na ito ay naramdaman sa buong multiverse. Dahil sa labanan ng mga Saiyan ay nagising siya at pinalaya ang sarili mula sa pagkasil na inilagay sa kanya ng kanyang ama libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang anak ng Demon King ay nagising at siya ay nabuklod dahil siya ay naghimagsik laban sa mga kalahi niya, hindi siya sumang-ayon sa marami sa mga bagay ng kanyang ama at ito ay dahil siya ay may pusong puno ng kasamaan at gusto niyang maging mas masahol pa. Nagdulot siya ng digmaan sa lahat ng universe na nawala ng maraming buhay, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at nagpasyang isil siya magpakailanman. Ngunit ngayon ay nagising siya at salamat sa lahat ng mga laban ni Goku. Ang seal na ito ay lalong nabasag at umabot sa punto kung saan ang puwang na naghiwalay sa kanya sa iba ay masyadong mahina. Samantala, sina Goku at Nin ay nasa isa sa kanilang mga session ng pagsasanay, lumipas ang ilang buwan. At si Goku ay naging mas malakas sa lahat ng oras ng pagsasanay na ito, ang chemistry sa pagitan nila ay naging mas at mas kapansin-pansin habang siya ay nagsisimula upang mapagtanto na siya ay nagsimulang magustuhan si Nin. Ang anak na babae ng Demon King at sa parehong paraan ang Supreme Demon na si Nin ay nagsimulang makaramdam ng pagkahumaling sa Saiyan. Hindi makapaniwala si Goku sa pag-iisip na ito na nagsisimula na siyang magkagusto sa isang tao mula sa lahi na labis niyang kinasusuklaman, ang lahi ng demonyo. Ang pag-iisip na ito ay nagpapahirap kay Goku habang sinusubukan niyang alisin sa kanyang isipan si Nin, ngunit habang sinusubukan niya ay lalo itong tumitindi. Napansin ni Nin na may kakaiba kay Goku, tatanungin niya ito kung ano ang nangyayari sa kanya dahil sa mga pagsasanay ay nagsisimula na itong mag-iba at hindi siya maintindihan. Si Goku ay kumikilos sa isang paraan ng pag-iwas ngunit hindi ito gumana, napagtanto niyang may nararamdaman talaga siya para sa demonyong ito, gaano man ito kasakit. Lumipas ang oras at pareho silang nagmahalan, ang sabi-sabi ay may namamagitan sa kanila na kumalat sa buong universe. Hanggang sa makarating ito sa tenga ng Demon King. Galit na galit ang iba pang Supreme Demons nang makitang walang ginawa ang Demon King para pigilan ito. At ito talaga ang gusto ng Demon King sa simula pa lang, alam niyang mangyayari ito, ang plano niya ay mapaibig silang dalawa sa isa't isa at magkaroon ng isang anak na lalaki na magiging isang taong may ganap na hindi kilalang kapangyarihan at magiging napakalakas.
Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa hari na pinahintulutan niya ito ng walang problema, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ng Demon King na ang isang bagong kapangyarihan na alam na niya, ay lumitaw muli. Pagkaraan ng millennia, malalaman niya na ang kanyang anak na si Cales at magugulat siya dahil nakalaya na ito mula sa kanyang ginawang seal, ganap na kayang talunin siya ng Demon King, ngunit sa sandaling iyon. Nagpasya siyang subukan si Goku, oras na para malaman kung karapat-dapat ba talaga siyang makasama ng kanyang anak kaya hinayaan niya ang kanyang anak gawin ang anumang gusto niya at hayaan si Goku na alagaan siya. Naisip ng Demon King kung matalo itong si Goku ng anak niyang si Cales, hindi siya karapat-dapat kainin at papatayin niya siya kung hindi, higit siya sa perpekto. Ano ba ang dapat kong isipin? Ang aking anak ay nakawala sa isang magandang sandali, kailangan ko siyang muling isil kapag hindi siya nagawang talunin ng Saiyan. Samantala sa ibang lugar, sina Goku at Nin ay nasa kanilang pagsasanay. Ngunit biglang may bumagsak na bola ng enerhiya sa lugar na iyon na naging dahilan kung bakit napuno ng usok ang lahat. Nagulat sina Goku at Nin. Pero anong nangyari? Sinong gumawa nito? Ilang sandali pa ay nawala ang usok. At hindi nakaimik si Nin nang makita kung sino iyon. Hindi maintindihan ni Goku kung sino iyon, tatanungin niya si Nin kung sino ang lalaking iyon at bakit siya nagulat. Goku, kapatid ko siya, si Cales, kinulong siya ng tatay ko, pero paanong nakalabas siya, paano kaya? Nin, hindi ako papayag sa kahit anong paraan. Anong hindi mo papayagan kuya? Hindi ako papayag na makasama ka nitong mortal, ang lakas ng loob mo, hindi mo siya kalahi, taga-ibang multiverse siya, hindi mo siya pwedeng makasama, Nin. Bakit kasama ang mortal na iyon, ang mga mahihinang nilalang ay hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Maririnig ni Goku ang mga salita ng demonyong ito at magagalit ito sa kanya at sasabihin niya sa demonyong si Cales. Anong sabi mo, minamaliit mo ba ako, hangal? Goku, anong ginagawa mo, wag mo gawin please. Nin, kailangan kong gawin ito, ang demonyong ito ay hindi kalulubayan. Nakikita ko kaya gusto mong lumaban, kung gayon pagkatapos ay magpaalam ka dahil hindi ako maaawa sa iyo Saiyan. Tinaas ni Goku ang kanyang kapangyarihan at sinabi sa kanya, sana ay handa ka na hangal ka. Si Goku nang walang sinasabi ay inilunsad ang kanyang sarili ng sobrang bilis. Dahilan para magulat din siya sa bilis ng Saiyan. Kawili-wili, hindi ka isang ordinaryong mortal, nakikita ko na medyo makapangyarihan ka, ngunit hindi sapat na makapangyarihan. Dadagdagan din ng demonyo ang kanyang kapangyarihan ng labis. Kapwa magkakaroon ng labanan kung saan ang mga particles at atoms sa kanilang paligid ay nawala na lang, dahil sila ay nasa ilalim ng presyon ng lahat ng kapangyarihang iyon. Ang laban na ito ay naramdaman ng buong multiverse. At sasabihin ng Demon King, sa wakas ay dumating na ang sandali, hinihintay ko ang sandaling ito ng may pananabik, sana lang ay hindi sila gumawa ng masyadong maraming sakuna. Parehong lumalaban, ngunit ang demonyong ito ay gagawa ng isa sa kanyang mga diskarte laban kay Goku, ito ay magiging hindi mahahalata sa mga mata ni Goku, at ito ay tatama ng paulit-ulit kay Goku. Ngunit gayunpaman, si Goku ay hindi lamang nakadepende sa paningin lamang upang lumaban, para malaman natin kung nasaan ang kanyang kaaway, nararamdaman ang mga panginginig ng boses at alon ng lugar. Malakas na tatamaan ng Saiyan ang demonyo kaya bumangga sila sa ilang planeta. Saiyan, nakikita ko na malakas ka, alam mo kung paano kontrahin ang teknik ko, binabati kita. Ikaw ang unang gumawa nito, ngunit ito ay simula pa lamang, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan. Ang demonyong si Cales ay magsisimulang dagdagan ang lahat ng kanyang kapangyarihan na ginagawang manginig ang universe, inilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Kaya, ito sa ilang sandali ay ilulunsad upang salakayin ng Saiyan at siya ay mananalo. Cales, napakalakas mo, pero hindi ibig sabihin na mananalo ka, kitang-kita ko sa lahat ng iyong kapangyarihan na lubos kang nakahihigit sa akin, ang totoo, inaasahan ko na ito, anak ka ng hari ng demonyo. Goku, anong ginagawa mo, nakita mo na nga na mas malakas siya sa'yo, huwag ka nang magpatuloy, papatayin ka ng kapatid ko. Wala pa tayong sapat na training para ma-master mo ang kapangyarihan mo. Wala pa rin akong pakialam, kailangan kong patayin ang hangal na ito kahit anong mangyari. Kaioken times 10, si Goku na may ganitong kapangyarihan ay lilitaw sa harap ng demonyong ito. Pagtama sa kanya ng malalakas na suntok na mag-iiwan sa demonyong ito na nalilito. Pero sasabihin niya, kung gagamitin mo ang teknik na ito, gagamitin ko rin ang akin.
Pareho silang naging seryoso at ibibigay ang kanilang buong makakaya. Ipinakita ng kapatid ni Nin ang kanyang tunay na kapangyarihan. At ginamit ni Goku ang kanyang klasikong pamamaraan ng Kaioken. Ipinakita ng taong ito ang lahat ng kanyang kapangyarihan kaya kahit na may ganitong pamamaraan, hindi siya nagawang talunin ni Goku. Ang Demon King na nanonood ng laban, labis siyang nadismaya nang makitang si Goku ay pinapahiya ng kanyang anak. Ito mismo ay nagsisimula ng inisin ang hari dahil naniniwala siya na magiging sapat ang lakas ng Saiyan, ngunit talagang nabigo siya dito. Isa sa mga Supreme Demons na nanonood sa tabi ng hari, sinabi sa kanya, "Sir, kung gusto mo maaari akong pumunta at patayin siya mismo para sa iyo at aalisin ko rin ang Saiyan na iyon. Sinabi ko sa iyo na hinding-hindi niya matatalo ang anak mo, dapat alam mo iyon. Kalma lang, hindi pa tapos ang laban." Samantala sa lugar, pinapahiya ng demonyo ang Saiyan. Kahit na ginagamit niya ang Kaioken, hindi iyon sapat. Ang demonyo ay matagal nang nakakulong at bumalik na may di masusukat na kapangyarihan. Sasabihin sa kanya ni Goku, "Alam kong malakas ka, ngunit hindi ko alam na nasa iyo ang lahat ng ganyang kalakas na kapangyarihan. Ano man ang mangyari, sinusumpa ko matatalo kita kahit malampasan mo ako, gaano man kalakas ang kalaban, ang kalooban na nasa loob mo ang magpapatalo sa'yo. Nakikita ko mortal, ngayon gusto kong makita kung magpapatuloy ka sa iyong hangal na kalooban pagkatapos nito." Sa sandaling iyon, hahawakan ng demonyo si Goku sa ulo at kakalad ka rin siya sa lupa. Kasabay nito ay tuluyang mawawala si Goku sa kanyang pagbabago. At siya ay nakahiga sa lupa sa kanyang normal na anyo. Natigilan si Goku dahil hindi ito nangyari sa kanya sa sinumang kalaban sa napakatagal na panahon. Si Goku ay tila palaging may kalamangan kaysa sa iba, ngunit hindi sa pagkakataong ito ay hindi ito pareho, nakilala niya ang maling kalaban sa maling oras. Makikita ni Nin ang nakakalungkot na kalagayan ni Goku at sasabihin niya, "Hindi pwede kuya, anong ginawa mo sa Saiyan na ito, hayop ka. Ngayon kailangan kong gawin ang hindi ko naisip na gawin. Nin, wag mong gawin please." Hindi papansinin ni Nin ang mga salita ni Goku at sasabihin kay Kales, "Hindi ko hahayaang patayin mo siya, gagamitin ko ang aking kapangyarihan laban sa isang tao, hindi ko ito ginawa sa buong buhay ko dahil hindi ko naisip na ito ay kinakailangan sa isang punto, ngunit ngayon ay pinilit ako ng mga pangyayari." Seryoso ka talaga, Nin, may balak ka bang harapin ako para lang protektahan ang Saiyan na iyon? Ano ang nangyayari sa'yo, Nin, hindi mo ba nakikita, ang mortal na ito ay hindi kabilang sa lahi ng demonyo. Wala akong pakialam sa sasabihin mo kuya, sa iyong mga kamangmangan na iniisip, mahal na mahal ko siya at wala akong pakialam na hindi siya demonyong katulad ko. Kaya sabi mo lalaban ka. Sa palagay ko hindi mo na dapat itanong ang tanong na iyon, hangal ka. Patuloy na nanonood ng laban ang hari ng demonyo at hindi siya nakaimik nang makita niya ang gagawin ng kanyang anak, natatakot siya sa gagawin ng kanyang anak sa kanyang nakababatang kapatid na si Nin, ngunit wala siyang nagawa, dahil nararamdaman pa rin niya, na hindi pa tapos ang laban ng Saiyan. Samantala, napagtanto ni Kales na talagang plano ng kanyang kapatid na harapin siya kaya't siya ay naghahanda upang labanan ito. Itinaas ni Nin ang kanyang kapangyarihan at pareho silang magsisimula ng isang mahusay na labanan. Si Nin ay nagsisimula ng magpumiglas sa mga unang minuto dahil hindi siya kailanman lumaban sa kanyang buhay, ngunit unti-unting gumaganda ang kanyang mga galaw. Malalaman ng mga ordinaryong demonyo ng universe na iyon na dalawa sa pinakamahalagang figura ng mga universe doon ay nag-aaway. Ito ay lubhang nakakagulat para sa kanila kaya sila ay maguguluhan. Talagang sinisira nila ang lahat sa paligid nila. Sa kabila ng paglikha ng malalaking alon ng kapangyarihan na nagpatalsik sa mga planeta at bituin mula sa kanilang orbit, lumilikha sila ng mga kaguluhan sa mga universe ngunit walang magagawa. Hindi talaga ito mahalaga sa hari, gusto lang niyang makita ang laban ng Saiyan na nahimatay. Sasabihin ni Kales sa kapatid niyang si Nin, nakikita ko na napakalakas mo pero alam mong hindi mo rin ako matatalo, wag mo nang ituloy, ayokong patayin ka, Nin. Sa sandaling iyon, magigising si Goku at makikita na si Nin ay nakikipaglaban sa demon na si Kales, ito ay magpapagalit kay Goku at sasabihin niya, Hindi pwede ito, sa sandaling ito iniwan ako ng lalaking ito ng ganito, hindi ako papayag na mapahiya ako ng ganito, hindi ako papayag. Kailangan kong gawin ito ngayon, kahit na hindi ko ito kabisado, dapat ko itong gawin ngayon kung hindi papatayin kami ng lalaking iyon.
Sa sandaling iyon, tatayo si Goku mula sa lupa. At lilingon ang demonyong si Kales at makikitang buhay pa ang Saiyan. Pero paanong buhay ka pa? Wag ka na sumubok, alam mong wala kang magagawa, sinubukan mo na ako mortal, ngayon sisiguraduhin kung mamamatay ka, ang pagkakamali mo ay pumunta sa multiverse na ito. Titingnan lang siya ni Goku nang hindi siya sinasagot. Tumingin si Nin sa kanya at alam na agad niya ang gagawin nito at ito ay sisigaw at sasabihin, "Wag Goku, wag mong gawin, hindi mo pa ito nakakabisado, sinabi ko sa iyo na ito ay masyadong mapanganib. Sorry, kailangan kong gawin." Sa sandaling iyon ay pumuti ang mga mata ni Goku at nagsimula siyang magpakawala ng isang bagong hindi kilalang kapangyarihan. Isang pagbabagong hindi pa niya pinagkadalubhasaan, ngunit kinuha niya ang panganib. Ginawa ni Goku na ang universe na manginig sa lahat ng pambihirang kapangyarihan na iyon, hindi naiintindihan ng demonyo ang nangyayari, ngunit sasabihin niya sa Saiyan. "Anong ginawa mo? Dahil hindi ko masukat ang kapangyarihan mo, anong mali, sinisimulan mo na akong istorbohin, Saiyan." Sa sandaling iyon, direktang aatake si Kales kay Goku nang walang babala. Ngunit si Goku sa maliit na pagsisikap, alam kung paano umiwas sa kanyang mga pag-atake. Natigilan ang demonyo nang makita ito dahil ilang minuto ang nakalipas sa parehong mga galaw na iyon ay nagdulot siya ng maraming problema sa Saiyan. Si Goku sa sandaling iyon ay gagawa ng isang maliit na alon ng hangin na magiging sapat upang mapabalik ang demonyong si Kales. Ngunit anong nangyayari? Bakit ang lakas niya? Si Goku nang walang sinasabi ay magsisimulang atakihin ang demonyong ito, uulitin ang parehong bagay na ginawa nito sa kanya. "Sinabi ko sa iyo na ako ang mananalo sa laban na ito, ikaw hangal, dapat nanatili ka sa pinanggalingan mo, ngayon tatapusin ko na ang buhay mo." Makikita ito ng Demon King at magugulat dahil nakita niyang pabor na sa Saiyan ang laban. Umakyat si Goku sa isang bagong estado at pinapahiya niya ang kanyang kalaban. Pero biglang sasabihin ni Nin, hindi ito maaaring mangyari ngayon. Sa sandaling iyon, mawawala si Goku sa kanyang estado na hindi na master ito kung kailan matatapos na niya ang buhay ng demonyong ito, hindi, pero anong nangyari? Tatawanan ito ng demon na si Kales at sasabihin kay Goku, pero anong nangyari Saiyan, sa tingin ko ikaw ay nasa problema. Makikita ni Nin ang sitwasyong ito at sasabihin kay Goku, hindi mo dapat ginamit ito, sinabi ko sa iyo, bukod sa mayroon kang sapat na oras para patayin siya ngunit sa halip ay mas pinili mong paglaruan siya. Si Goku ay nasa lupa na ngayon dahil sa mga side effect ng paggamit ng pagbabagong iyon na hindi pa niya pinagkadalubhasaan. Kung gaano ako katanga, nagkaroon ako ng pagkakataon at sinayang ko, ano bang mali sa akin, bakit ako laging nagtitiwala, alam ko talaga na hindi ako magtatagal sa pagbabagong iyon. Pero para lang ipahiya siya, naghintay ako ng kaunti, ngayon ay nilagay ko sa panganib ang buhay ng lahat dahil sa katangahan ko. Sasabihin ito ni Goku sa lupa, bago siya napunta sa isang estado ng pagkaparalisa dahil din sa pagbabago. Nakita ni Nin na wala na silang magagawa at isa na lang ang option niya pero ayaw niyang gawin dahil magmumukha siyang duwag at makakasira ito sa pride niya. Sa huli, kahit ayaw niya kailangan niyang gawin at iyon ang ginawa niya. Ang demonyo ay malapit nang maglunsad ng kanyang pag-atake upang patayin sila, ngunit biglang hinawakan ni Nin si Goku sa braso at mula sa isang segundo hanggang sa susunod na wala siya kasama si Goku sa eksena. Magagalit si Kales sa pagkilos na ito at sasabihin niya, ang duwag mo Nin, sinusumpa ko hahanapin ko sila, papatayin ko sila agad mga lapastangan. Sasabihin ito ni Kales habang biglang may narinig siyang boses na nagsasabi sa kanya. Sa tingin ko hindi ito mangyayari, itigil mo yan. Hindi nakapagsalita si Kales nang marinig ito at sasabihin, Ama, ikaw ba yan? Tama anak, naparito ako para tapusin ang hindi ko natapos sa araw na iyon kasama kalibo-libong taon na ang nakakaraan, sobra na yata ang pinapakita ng Saiyan, walang alinlangan sa kabila ng pagkatalo, nagpakita siya ng higit na kahusayan sa isang punto, kahit na ang kanyang pagtitiwala ay nagdulot sa kanya ng pagkakamali, walang duda, hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Teka, nanonood ka ng laban sa lahat ng oras na ito, Ama. Anak, bagay ay hindi kita inalis dahil akala ko maaari kang magbago pero pareho ka pa rin ng dati. Patuloy mo akong sinasalungat at napagtanto ko na dapat kitang alisin anak, ikaw ay naging isang ganap na pagkabigo sa lahi ng mga demonyo. Pero sarili mo akong anak, papatayin mo pa rin ako, talaga?
Hindi ako nagbibiro sa iyo, naging masama ako sa lahat sa loob ng millennia, magkaroon ng anak na katulad mo, lahat ay humiling sa akin na patayin ka, ngunit hindi ko nais na gawin ito dahil sa parehong dahilan na ikaw ay aking anak. Ngunit kung hindi ako magbibigay ng halimbawa, walang sino man ang papayagang sumalungat sa kaharian, kung hindi, siya ay mapaparusahan kahit na siya ay aking sariling anak. Kaya ama, gusto mo bang lumaban? Binabalaan kita na hindi na tulad ng dati ang kapangyarihan ko, na dagdagan ng sobra simula nung araw na yon. Susubukan ni Kales na makipag-usap sa kanyang ama nang walang babala. Ngunit madali siyang naiwasan ng kanyang ama na nag-ilusyon na hindi man lang siya kumikibo. Anak, inilagay ka sa matinding gulo ng sayan na iyan, kaya mo ba talagang isipin na kaya mong labanan ang sarili mong ama? Gusto ni Kales sa pagkakataong iyon na salakayin ang kanyang ama ng buong lakas. Pero hindi man lang niya nagawang hawakan kahit konti, sa sandaling iyon ang kanyang ama sa pamamagitan lamang ng pagpikit ay ginawa ang kanyang anak na lalaki mula sa lugar at bumangga sa ilang mga bato. Babalik si Kales at gagamitin ang isa sa kanyang pinaka-espesyal na diskarte, ngunit ang isang ito ay hindi man lang nagkaroon ng anumang epekto sa kanyang ama. Ang Demon King ay maghahanda ng isang pag-atake at sasabihin kay Kales, "Palav anak, pasensya na dito. Huwag ama, anong ginagawa mo, huwag mong gawin. Ito na ang katapusan mo," sasabihin ng Demon King sa oras na iyon na ilulunsad niya ang pag-atake laban sa kanyang anak at agad siyang tatapusin. Ilang sandali pa matapos itong mangyari, ilang araw bago magising si Goku dahil sa trauma na natamo niya sa paggamit ng pagbabagong iyon nang hindi ito pinagkadalubhasaan. Matapos siyang muntik mamatay at nahirapan si Nin na buhayin siya. Nagising na siya at ang una niyang nakita ay si Nin, magugulat siya at sasabihin, "Ano ang lugar na ito, dapat mamatay si Kales." Galit na sasabihin ni Goku pero sasagutin siya ni Nin, "Goku, ang aking kapatid ay namatay na, sa kanyang pakikipaglaban na wala ang iyong pagbabago at pumasok sa isang kakaibang estado dahil ang mga epekto ng paggamit ng pagbabagong iyon. Pero anong nangyari sa hangal na si Kales, hindi ba niya tayo pinatay? Hindi niya magawa dahil nakatakas ako, ayaw kong gawin pero sa kasamaang palad kailangan ko, mas mahalagang iligtas ka, kung iniisip mo kung nasaan si Kales, huwag kang mag-alala, nalaman ko na pinatay siya ng sarili kong ama." Ginawa niya talaga? Sa sandaling iyon, si Goku ay nasa isang estado ng pagkalito. Sa simula pa lang ay ang plano niya ay patayin ang Demon King, ngunit napagtanto niya na ang kaisipang ito ay nagbabago, unti-unti, at higit pa sa kanyang isipan, ang ideyang ito ay lalong lumalayo sa mga iniisip ng Saiyan. Lumipas ang ilang oras at sasabihin ni Nin kay Goku na ang kanyang ama ay nagpaplano ng isang unyon sa pagitan nila, isang uri ng kasal, ngunit sa paraan na ginagawa ito ng mga demonyo. Si Goku tulad ni Nin ay umibig at tatanggapin ang kahilingang ito kung sasabihin niya sa kanyang ama. Ang dalawang ito noong panahong iyon ay pumunta sa kanyang ama at ito ang nagbuklod sa kanila sa pamamagitan ng isang ritual ng dugo. Ginawa nito na si Goku ay mayroon na ring dugo ng mga demonyo na ginawa siyang demonyo tulad ni Nin, kaya ang Saiyan ay magiging kalahating demonyo at kalahating mortal. Makakakuha ng bagong kapangyarihan si Goku sa pamamagitan ng pagiging isang demonyo. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng anak sina Goku at Nin, na tatawagin nilang Aaron, ang isang ito ay isisilang na may di masusukat na kapangyarihan. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan na kahit na sa lahat ng universe ay nararamdaman ito, sa wakas ay natupad ang pagnanais ng Demon King. Maging si Nin ay namangha nang makita ang kapangyarihan ng kanyang anak na si Aaron. Ang isang ito ay binibilang sa isang puwersa lamang kumpara sa kanyang ama. Sasabihin ng Demon King, "Ito ay perpekto, siya ang magiging kapalit ko, hindi ko inaasahan na ipinanganak siyang taglay ang lahat ng kapangyarihang iyon, walang demonyong ipinanganak na may ganoong kapangyarihan noon pa man. Aaron, igagalang ka ng lahat sa universe na ito, kapag lumaki ka, ikaw ang taong magpoprotekta sa multiverse at ikaw ang mag-aayos ng mga bagay-bagay." Ang anak ni Goku at Nin ay ipinanganak na may napakahusay na katalinuhan, kahit na siya ay isang sanggol pa lamang. Lumipas ang ilang taon at lumaki na si Aaron. Itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang ang lahat ng dapat niyang malaman. Nahigitan pa nito ang kapangyarihan ng kanyang ama. Ngunit si Goku, mula nang ipanganak ang kanyang anak, hindi siya nagsanay anumang oras.
Dahil abala sa pagpapalaki sa kanyang anak, kilala na ng lahat sa multiverse ang batang si Aaron at iginagalang siya ng lahat na galit ang Supreme Demon sa Demon King kung paano niya tratuhin ang bata ng mas mahusay kaysa sa kanila. Nainggit ang mga demonyong ito sa bata, may balak silang gawin na masama sa batang si Aaron. Samantala, nadama ni Goku na ang kanyang anak ay inalagaan sa kinakailangang oras at oras na para ipagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay. At kaya nga, magsisimulang magsanay si Goku kasama ang kanyang anak at sa unang pagkakataon sinabihan ni Goku si Aaron na atakihin siya ng buong lakas. Kaya gagawin ito ni Aaron ng walang problema, ang batang ito na may isang suntok ay pinatalsik ang kanyang ama, dahilan upang siya ay bumagsak sa ilang mga bato. Ang katotohanan ito ay nagpaunawa kay Goku na ang kanyang anak ay dinaig siya at iyon ay dahil hindi siya nagsasanay. Patawad anak, pero hindi ako papayag na maging mas malakas ka sa akin, magsasanay ako at malalampasan kita ulit. Makikita natin ang tungkol dyan ama. Sina Goku at ang kanyang anak ay nagsasanay, ngunit hindi nila inaasahan kung ano ang malapit nang mangyari. Ang Supreme Demon. Sa universe ng mga demonyo ay may napakasamang nangyayari. At ito ay ang isang malaking bahagi ng Supreme Demons ay kinasusuklaman ang isang bagay at ito ay ang Saiyan na si Goku. Ang kapanganakan ng anak ni Goku at Nin ay nagpagalit sa kanila, kinasusuklaman nila sila dahil hindi sila mga demonyo, bagamat nagawa na ni Goku ang ritual na maging isa sa kanila nang pakasalan niya ang demonyong si Nin. Napagtanto nila na si Aaron ay isang malaking panganib sa lahat. At nagpasya silang kausapin ang Demon King tungkol sa sitwasyon. Kaya lahat ng Supreme Demons ay nagtipon sa kaharian ng Demon King at tinanong niya sila kung ano ang kanilang ginagawa sa lugar na iyon. At sinabi sa kanya ng isa sa mga demonyo, kamahalan, paanong pinayagan mo ang Saiyan na iyon na magkaroon ng anak sa makapangyarihang si Nin? Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Ang batang iyon ay isinilang na may di masusukat na kapangyarihan at isang malaking panganib sa ating lahat, maging sa iyo. Ginagalit mo ba ako? Ano ang sinabi ko sa iyo noon na itong Saiyan ay bahagi natin? Katulad mo, paano ka magdududa sa isang taong kahit may sariling dugong demonyo? Hindi ko na uulitin, kung sino man ang magsabi o gumawa ng laban sa kanila, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya, naiintindihan niyo ba yon? Kamahalan, pero yun ay. Ang sabi ko, naiintindihan ba yon? Paumanhin, naiintindihan namin. Sa oras na iyon ay naunawaan at tinanggap ng ilan ang sinabi ng hari, ngunit gayunpaman may mga iba na hindi. At ang mga hindi nagplanong sumunod sa hari, ginawa nilang makita niya na gagawin nila. Lumipas ang ilang araw pagkatapos noon. At ang mga demonyong ito, alam na kung ano ang kanilang gagawin kaya hindi ito napagtanto ng Demon King. At ito ay isang bagay na hindi masyadong mahirap, ang hari ay natutulog sa isang panahon ng araw na karaniwang nag-iiba-iba, ngunit ito ay sumusunod sa ilang katulad ng mga pattern ayon sa kanilang mga obserbasyon, na pag-iisipan nila kung anong oras ang hari ay hindi magigising para maiwasan ito. At nang hindi niya maramdaman ang nangyayari. At kahit na hindi kailangan ng Demon King ng tulog, ginawa pa rin niya ito dahil sa inip at ito ay isang bagay na kanilang sinamantala sa kanilang sariling paraan. Kaya dumating ang araw at pumunta sila ng walang babala kung nasaan si Goku. Natutulog din siya ng mga sandaling iyon. At ang isa sa mga demonyo ay darating sa lugar na iyon at makikita ito at sa sandaling iyon ay naisip niya. Hindi ako makapaniwala, nagpapahinga ang hangal na ito. Nakakatuwa na tama ang mga sandaling ito pero ngayong wala na siyang magawa sa harapan ko, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Hindi ko akalain na ganun lang kadali ang pagpatay sa kanya, nagagalit pa nga ako na bakit ganito, ngunit hindi ko palalampasin ang magandang pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, gagawa siya ng isang nakamamatay na pag-atake sa Saiyan pero bago pa man siya mahawakan. Ang Saiyan ay mabilis na umiwas at kinuha ang kanyang braso bilang isang pagkilos ng reflex. Anong ginagawa mo dito demonyo? Sabihin mo sa akin, ano ang balak mong gawin? Hindi ka panipaniwala, ang totoo ay hindi ako nagulat na maiwasan mo ang aking pag-atake. Kahit na nasa isang estado ng kahinaan. Hindi yun ang mahalaga sa akin ngayon, tinatanong kita, anong ginagawa mo dito, ikaw at ng iba pa? Saiyan, hindi ba halata, dapat alam mo na sa ngayon hindi pa kami sumang-ayon sa iyo, hindi namin ginustong nandito ka.
Palagi ka naming kinasusuklaman at malinaw na kailangan mong mapagtanto, ang pagkamuhi na ito mula sa amin ay lalong nadagdagan nang ipinanganak ang iyong hangal na anak. Na ngayon ay nagdudulot ng isang malaking panganib sa aming lahat, kami ay nagkaroon ng sapat at kami ay dumating upang wakasan ang iyong buhay at ang iyong anak. Sa sandaling iyon, darating si Aaron, ang anak ni Goku, at tatanungin niya ang kanyang ama kung ano ang nangyayari. Ngunit ang mga demonyo ang baalang magsabi sa kanya ng lahat. Nagulat si Goku nang marinig ang lahat ng ito dahil hindi talaga siya naniniwala na susuwayin nila ang hari. Ama, gusto nilang lumaban, di ba? Sayan, wala ka nang magagawa, ito na ang iyong katapusan, at bagaman hindi ako patatawarin ng hari, alam kong ginawa ko ito para sa isang magandang dahilan. Ang hari ay ganap na baliw upang magtiwala sa iyo, Sayan. Tama na yan, ngayon ay gumawa tayo ng kasunduan, gawin natin ito sa ganitong paraan, kung matatalo ng isa sa inyo ang anak kong si Aaron, mangangako ako sa inyo. Kung manalo ka, ipinapangako ko na hahayaan kitang patayin ako at hindi ako tututol, hindi ako lalaban. Ang anak ko naman, kung sakaling manalo siya sa laban, siya at ako ay mananatili at hindi nyo na kami guguluhin. Ito ay tila isang magandang pakikitungo sa mga demonyong ito na hindi gaanong nag-aalala. At tila ito sa kanila ay napakadaling gawin. Kaya ganito ang mangyayari. Anak kong mahirap ang mga bagay, huwag kang magpigil, tulad ng alam kong ginagawa mo kapag nagsasanay tayo, ito ay laban hanggang kamatayan. At hindi lang basta laban na tulad mo at ako, oras na para ipakita mo ang kapangyarihan mo at kung ano ang kaya mo. Naiintindihan ko, ama, kung gayon gagawin ko. Ang tatlong demonyo ay gustong makipaglaban sa bata, ngunit ito ay maaaring isa lamang dahil sila ay uhaw sa dugo. At gustong patayin ang kanilang mga biktima, at kung gagawin nila itong tatlo ng magkasama, hindi ito magiging napakasaya. Kaya pagkaraan ng ilang sandali, napagdesisyonan kung sino ang lalaban at sasabihin niya kay Aaron. Ngayon ang iyong katapusan, bata. Ang demonyo ay magsisimulang tumawa, iniisip kung paano niya pahihirapan ang batang ito. At sasabihin niya, hindi na ako makapaghintay, ito ay magiging napakasaya. Si Aaron, tinignan lang siya sa mata at hindi umimik. Sa sandaling iyon, ang demonyo at si Aaron ay sabay na aatake sa isa't isa. At pareho silang nagsimulang magkaroon ng malaking labanan sa lugar na mararamdaman sa buong universe. Naglalaban pa rin sila, ngunit sa isang punto, gumamit si Aaron ng pamamaraan para lituhin ang kanyang kaaway. At ipaisip sa kanya na parang gusto na niyang matapos ang labanan. Sa sandaling ito ay sinamantala ni Aaron ang isang simpleng panlilinlang at ilusyon. Bibigyan siya ni Aaron ng isang malakas na suntok sa sikmura, iyon ang magpapabagsak sa kanya sa mga sandaling iyon. Ngunit, ano ang lahat ng kapangyarihang ito, kailan pa naging malakas ang batang ito? Sasabihin ni Aaron sa demonyong ito, bumangon ka, hahayaan mo ba akong tapusin ka ng ganoon kadali? Babangon ang demonyo mula sa lupa, ngunit hindi na siya makapagsalita ng isa pang salita. Dahil sa mga sandaling iyon, bibigyan niya ito ng isang malakas na suntok sa tiyan, na magpapabagsak sa kanya sa lupa sa pangalawang pagkakataon. Ang mga demonyong nanonood dito, hindi nakaimik dahil dito. Ang demonyo ay hindi makabangon mula sa lupa kahit na gusto niya. Sa bawat atake na natatanggap niya mula kay Aaron, para bang pinupunit ang isang parte ng katawan niya, ganyan ang paglalarawan nitong demonyo sa loob niya. Papatayin na sana siya ni Aaron, ngunit isa sa mga demonyo ang sumigaw at sinabing, "Tumigil ka, huwag mong patayin ang walang kwentang lalaking iyan, akala namin sapat na siya pero nakikita kong isa siyang hamak. Sa totoo lang, dapat hinayaan kitang patayin siya, kung ano ang nangyayari ngayon ay ako na ang susunod at hindi magiging madali ang mga bagay-bagay, bata." Samantala, sa kabilang panig, isang kaaway ni Goku ang nakapasok sa universe ng demonyo. Katatapos lang ni Aaron sa pakikipaglaban sa isa sa mga demonyo na tiyak na pinahiya ng batang ito. Sa parehong dahilan, sinabi ng isa sa mga demonyo na siya ang susunod, ngunit ang isang ito ay hindi magiging kasing hina ng isa. Tatayo muli ang demonyong nasa lupa at sasabihin kay Aaron, "Makinig ka, bata, hindi pa tayo tapos. Hangal ka, anong ginagawa mo, gusto mo bang mamatay? Kaya mo pa bang tumayo?" Ginulat mo ako, sa totoo lang nadismaya ako sayo. Ikaw ang una kong totoong kalaban na nakaharap ko, pero medyo nakakadismaya ka sa laban.
Hindi ko iniisip na patayin ka pero yun ang gagawin ko kung ipagpapatuloy mo ito. Alam ko kung paano ninyo pinamumunuan ang inyong sarili at kung paano kayo, hindi dahil sa sinabi sa akin ng Demon King ang lahat ng dapat kong malaman tungkol sa inyong mga demonyo. Alam kong labis kang ipinagmamalaki at ito ay dahil tiyak na walang sino mang tao na nakaharap sa iyo. Ngunit, gayunpaman, ang sitwasyon ay ganap na naiiba ngayon. Inaapi ka ng isang batang katulad ko at iyon ang masakit sa iyo. Nakikita ko, sinabi pala ng hari sa aking anak ang lahat. Pero bakit niya tinago sa akin, kakaiba? Narinig ng mga demonyo ang mga salita ng isang batang si Aaron at nagsimula silang pawisan dahil alam nila sa loob-loob nila na tama ang bata sa ilang bagay na sinabi niya. Ang dahilan kung bakit sila natakot talaga dahil natatakot sila na sinabi ng Demon King kay Aaron ang sikreto ng mga demonyo. Hindi pwede, hindi alam ng batang ito sa unang pagkakataon na nakaramdam ako ng galit sa Demon King. Gayunpaman, demonyo kung gusto mong mabuhay, huwag mo nang ituloy ang laban na ito. Hindi ka sapat, naaawa ako sa iyo. Itong hangal na bata ano bang meron sa kanya? Ang pakikipag-usap sa akin ng ganoon, hindi ko hahayaang ipahiya niya ako sa ganitong paraan, ito ay lubhang mapanganib. Ngunit kailangan kong gawin ito, dapat kong patayin ang batang ito sa anumang paraan, ang ginawa niya sa akin ay hindi katanggap-tanggap. Napansin ng batang si Aaron ang kakaibang ugali ng demonyo, at alam niya kaagad kung ano ang binabalak niyang gawin at sasabihin niya. Alam ko ang lahat, alam ko kung ano ang iniisip mo ngayon pagkatapos ay sabihin sa akin. Talaga bang iniisip mong ipagsapalaran ang buhay mo sa ganitong paraan para lang patayin ako? Pero paano, hindi pwede, paano niya nalaman? Hindi ko maipaliwanag, hindi dapat sinabi sa kanya ng hari, pero bakit niya ginawa iyon? Tama demonyo, alam ko ang lahat, sinabi sa akin ng Demon King ang lahat. Alam na niya na mangyayari ito lalo na't pinapanood niya ang laban na ito. Lahat ay pinlano niya, ngayon, sa mga sandaling ito. Isa kang pagsubok para sa akin, pagsubok na ibinigay sa akin ng Demon King. Tila kilalang kilala kanya at naisip niya na mangyayari ang lahat ng ito, kaya sinabi niya sa akin lahat ng dapat kong malaman. Hindi maaari, imposible ito, matagal na naming pinagplanuhan. Hindi pwedeng ang Demon King ang nasa likod nito sa lahat ng oras na ito. Ginamit niya kami, siguradong alam niya kung sino ang susunod sa kanya at kung sino ang hindi na ako dapat magtaka. Siya ang Demon King, pero ngayon, galit na galit ako. Papatayin natin ang batang iyon sa anumang paraan. Demonyo, iniisip mo pa rin na ipagsapalaran mo ang paggamit ng 5 puso sa 6 para makakuha ng supreme power. Kahit na ayaw gawin ng Demon King kung ang isa sa Supreme Demon ay magbibigay sa kanya ng 5 sa 6 na puso nito. Dapat niyang bigyan siya bilang gantimpala ng isang bahagi ng kanyang kapangyarihan, ngunit ito ay lubhang mapanganib, kung ang gumagamit ay hindi kayang suportahan ang napakaraming kapangyarihan, siya ay mamamatay. Ipagsasapalaran mo ba ang lahat ng iyon, huwag kang hangal. Tama yan, at ngayon mas marami akong dahilan para gawin ito, bata. Hindi ko dapat ipagsapalaran na gawin niya ito, napakaliit ng posibilidad na magtagumpay siya, ngunit may posibilidad pa rin na magtagumpay siya at hindi ko dapat ipagsapalaran iyon. Alam ko ang dapat kong gawin, sana hindi magalit ang hari. Kung mabigo ako ng isang beses, wala na akong pagkakataon, dapat ko siyang ilagay kung nasaan ang isa sa kanila. Kapag nagkamali ako, mawawala ang lahat, sa sandaling iyon, sinuri ni Aaron ang demonyo sa loob ng ilang segundo upang matukoy kung saan sa katawan niya mahahanap ang isa sa mga puso ng demonyong ito, hindi ito madaling malaman dahil ang mga demonyong ito ay maaaring ilipat ang kanilang mga puso sa kalooban sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kaya medyo mahirap para kay Aaron. Sa sandaling iyon, handa na itong gawin ni Aaron, nahanap na niya ito. At sa isang segundo nang hindi nag-iisip tungkol dito, inilunsad niya ang sarili laban sa demonyo. At sa sandaling iyon, tutusukan niya ang demonyo gamit ang isang kamay niya, ngunit nabigo siya. Ang demonyong nakakita nito ay magsisimulang tumawa ng malakas sa sandaling iyon, muli niyang bubuuin ang butas na mayroon siya sa kanyang katawan at ang sinabi niya. Bata, akala mo ba napakatanga ko? Naisip ko talaga na susubukan mong sirain ang isa sa aking mga puso upang hindi ko maialay ang iba pang 5.
Kaya ko sila nilagay sa lugar kung saan madali mo silang mahanap, naghintay ako ng tamang sandali kung kailan ka aatake at sa sandaling iyon ay binago ko ang posisyon nila. Niloko mo lang pala ako dahil dyan ay mamamatay ka. Sasalakayin ni Aaron ang demonyong ito upang patayin siya sa isang nakamamatay na pag-atake, ngunit bago niya ito magawa, ang ibang mga demonyo ay maaaring makagambala sa batang si Aaron ng ilang sandali. At kahit sinubukan niya, hindi niya maiwasan ang dapat mangyari. Ibinigay ng demonyo ang kanyang 5 puso at sa sandaling iyon, nang tuluyang maalis ni Aaron ang iba, huli na ang lahat. At nakipagkasundo na ang demonyo sa 5 puso. Sa sandaling ito, ang demonyong ito ay nagsisimula ng lumakas ng husto. Napakalakas ng kapangyarihan na ibinibigay nito, na kinaladkad pa nito si Aaron at ang iba pa sa malayo, ang isang malaking puting liwanag ay hindi nagmumula sa lugar. Siyempre naramdaman ito ng ibang mga universe kahit na sa ibang mga multiverse ay naramdaman nila ang kapangyarihang ito. Walang imik ang lahat sa lugar. Ngunit sinabi ni Goku, ano ang lahat ng kapangyarihang ito, hindi ko pa ito naramdaman sa aking buhay, nakakatakot ito. Kasalanan ko, hindi ako dapat nagtiwala ng sobra sa ganyan, dapat pinag-isipan ko ng mabuti, nabigo ako. Kahit na sinabi sa akin ng Demon King, ako ay isang ganap na hangal. Nakatingin lang ang Demon King at wala siyang sasabihin, wala siyang choice kundi tanggapin ang kasunduan ng Supreme Demons dahil hindi ito masisira. Sa universe ng mga demonyo, may nangyari na hindi inaasahan ng sinuman. At isa ito sa mga Supreme Demon na gumawa ng kasunduan sa 5 puso, ang isang ito ay makakakuha ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan, salamat sa katotohanan na siya ay nagtataglay ng bahagi ng kapangyarihan ng Demon King, ang dakilang kapangyarihang ito ay naramdaman sa lahat ng multiverse. At naabot na ng demonyong ito ang kanyang perpektong anyo, dahil sa ilang kadahilanan kaya niyang suportahan ang kapangyarihang iyon. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang isang kaaway ni Goku, na nakalimutan niyang tapusin. At ito ay si Vegeta, na sa ilang kadahilanan ay maaaring matuklasan ang multiverse ng mga demonyo at sa ganitong paraan, mahahanap niya ang kanyang karibal na si Goku. Vegeta, anong ginagawa mo dito? Dumating ka sa pinakamasamang oras hangal. Hindi kita kayang harapin ngayon, malaki ang problema ng anak ko. Nakikita ko, gaano ka-interesante Kakarot, kung ganon may anak ka na. Kung paano lumipas ang oras, ang bilis mong nakalimutan si Chi-Chi. Pero hindi naman yun mahalaga sa akin, pumunta ako dito para patayin ka. Ilang taon na ang nakalilipas hindi ko magawa, ngunit ngayon ako ay nagsanay ng sobra at naabot ko ang isang napakalakas na kapangyarihan. Vegeta, hindi mo maintindihan, hindi mo nakikita ang nangyayari, tingnan mo ang demonyong iyon. Hindi siya tumitigil sa pagtaas ng kapangyarihan niya, masyado siyang makapangyarihan, ngayon kailangan mong maging kakampi ko Vegeta, ikinalulungkot kong sirain ang iyong mga plano. Hoy, Kakarot, nasasabi mo ito dahil sa hangal na demonyong iyon, huwag kang mag-alala, tatapusin ko siya ng mabilis. At sa wakas matatapos ko na ang laban natin dito, at papatayin kita. Sa sandaling iyon, babaguhin ni Vegeta ang kanyang sarili. At mabilis na ilulunsad ang sarili laban sa demonyo upang patayin siya. Dahil ito ay nakakaabala sa kanya ng labis dahil ang kanyang presensya ay hindi nagpapahintulot kay Vegeta na makipaglaban kay Goku. Kaya't sasalakayin siya ng isang ito, ngunit tulad ng inaasahan ay mapapaalis ang isang ito sa lugar sa pamamagitan lamang ng paglapit sa kanya. At ang Supreme Demon na ito ay nagdaragdag pa rin ng kanyang kapangyarihan. Magugulat si Vegeta dito at sasabihin, kahanga-hanga. Nakikita ko na napakalakas ng demonyong ito, ngunit hindi niya ako kayang labanan. Vegeta, anong ginagawa mo? Huwag kang makialam, laban ito ng anak ko, hindi ka pwedeng makialam hangal. Manahimik ka Kakarot, aalisin ko ang demonyong ito. Si Vegeta, muling inilunsad ang sarili laban sa demonyo. Ngunit sasabihin ni Goku, nakakainis, kailangan ko munang harapin ang hangal na ito. Sinabi ko sa iyo na hindi ito ang iyong laban, huwag kang makialam. Sa sandaling iyon, gagawin ni Goku na maabala si Vegeta, at sasabihin niya sa kanyang anak na si Aaron. May tiwala ako sa iyo anak, alam kong kaya mo siyang talunin. Si Aaron, nang makitang napakalakas ng demonyo, nagpasya siyang dagdagan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa kanyang bahagi, naabot na ng Supreme Demon ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan at sasabihin niya,
Dumating na ang panahon, sa kasamaang palad pinilit mo akong gamitin ang pagbabagong ito. Sa ngayon, ang kapangyarihang dumadaloy sa akin ay hindi ako mapipigilan. Hindi ako matatalo ng isang hangal na batang katulad mo. Nakakaawa, taos puso ay nakipagsapalaran ako ng sobra para gawin itong deal sa Demon King. May posibilidad na hindi makayanin ng aking katawan ang lahat ng kapangyarihang ito, ngunit alam kong kakayanin ko. Hindi para sa wala, ako ay isa sa mga Supreme Demons. Ang pinakamakapangyarihang lahi ng demonyo sa multiverse na ito. Hangal na demonyo, wala akong pakialam kung gaano kalakas ang kapangyarihan mo, matatalo kita kahit anong mangyari. At iyon ang dahilan kung bakit ako ang magiging kahalili ng Demon King. Pagod na akong makinig sa kalokohan mo, bata. Hindi mo naiintindihan ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan mo at sa akin sa sandaling ito. Papatayin kita na parang isang ipis, at ang pinakamaganda ay makikita ng Demon King ang lahat ng ito at hindi na ito makikialam. Mag-e-enjoy ako ng sobra, sayang naman ang papalit sa kanya ay mamamatay bago pumalit sa kanya. Sa sandaling ito, gagawin ng demonyo ang isa sa kanyang mga pamamaraan na tinatawag na Divine Blast. Ilulunsad niya ito laban sa demonyong bata na si Aaron. Na nahihirapang iwasan ang mga ito at ang bawat isa sa mga bowl-ang ito ng enerhiya ay naglalaman ng isang mahusay na mapangwasak na kapangyarihan na naglalaman ng lahat ng galit ng demonyong ito. Kung ang isa sa mga ito ay magawang tamaan siya, ito ay magiging napakasama. Tumigil ka sa pag-iwas bata, tanggapin ang iyong kamatayan bilang isang tunay na demonyo. Huwag mo nang subukang hilahin ito palabas, papatayin pa rin kita. Nakikita ko, pagkatapos ay subukang iwasan ito. Ang demonyo ay maghahagis ng bola ng enerhiya kay Aaron na tinatawag na Divine Death. Nagulat ito at hindi man lang nakaiwas si Aaron kaya tumama ito sa kaliwang braso niya at tuluyang nawala. Makikita ito ni Goku at maluhaluhang sasabihin, "Hindi, anak, ano ang ginawa niya sa iyo, mangyaring kailangan mong lumaban ka anak." Ang Supreme Demon ay magsisimulang tumawa ng napakalakas at sasabihin sa batang si Aaron, "Ano bata, naputol ko na yang braso mo. Ngayon, ay gagawin ko ito sa iyong buong katawan, mga paa, at kung ano ang natitira sa iyo. Hindi man lang kita bibigyan ng oras para muling buuin ang iyong mga sugat. Kahit na ikaw ay isang demonyo at may kakayahang muling buuin ito ay tumatagal ng ilang minuto at sa maikling oras na iyon. Tatapusin ko kayong lahat at mag-e-enjoy akong panoorin kayong naghihirap, nakakaaliw ito. Hangal na demonyo, ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin, kayong lahat ay ganap na wala sa inyong pag-iisip." Sa sandaling iyon, inatake ni Aaron ang demonyo. At ilang minuto rin silang naglaban dahil sa sobrang galit ni Aaron sa ginawa nito sa kanya. Pero kahit ganon, hindi man lang niya ito nagawang tamaan, medyo nagsisimula na ring mag-regenerate ang kabilang braso niya. At sa sandaling iyon, sisirain ng Supreme Demon ang isa pa sa isang iglap. At si Aaron ay mahuhulog sa lupa na masasaktan ng sobra. Napakalakas niya talaga, ang akala ko matatalo ko siya. Ang isang ito ay hindi man lang makagalaw dahil nawalan siya ng dalawang braso. Ito ay magiging mas matagal upang muling buuin ang mga ito dahil mayroon ng dalawang braso na nawasak sa kanya. Maging ang ibang mga Supreme Demons ay nataranta nang makita nila kung gaano kauhaw sa dugo ang kanilang kasama. Tila, nilalamon siya ng kapangyarihang ito at lalo siyang nagiging napakasama. Ang isang ito ay pupunta para sa kanyang mga binti. Ngunit hindi na lumaban si Goku at hinayaan si Vegeta na makialam sa laban at harapin ang demonyo. Malugod na sasabihin ni Vegeta sa demonyo, "Sa kasamaang palad, ikaw ang unang susubok sa aking bagong pambihirang kapangyarihan ng demonyo. Pero, pagkatapos kong wakasan ang iyong buhay, mapapatay ko rin sa wakas si Kakarot. Tapos, sino ka ba, isa pang hangal na Saiyan, wag mong sabihin sakin. Tama, at ako ang tatapos ng buhay mo, gagawin ko din sa'yo kung ano ang ginawa mo sa batang iyon." Sa sandaling iyon, tataasan ni Vegeta ang lahat ng kanyang kapangyarihan at gagamitin ang kanyang huling pagbabago. Nagulat si Goku sa kapangyarihan ni Vegeta at napaisip, hindi ka panipaniwala, naging napakalakas ng hangal na si Vegeta. Si Kakarot dapat ang unang taong papatayin ko sa pagbabagong ito, pero ngayon ikaw na. Saiyan, kung gusto mong matulad kay Aaron, sige. Pero hindi ka na makaka-regenerate, hindi ko patapos ang trabaho ko sa batang iyon kaya mabilis kitang tatapusin.
Sa tingin ko, sumasang-ayon ako na pareho tayong may mga trabahong dapat tapusin, kaya tapusin natin ito ng mabilis, demonyo. Lilitaw si Vegeta sa itaas ng demonyo at ilulunsad ang isa sa kanyang mga teknik na makakaapekto sa isang ito. Ngunit ang demonyo ay gumanti sa pag-atake at makakaapekto ito kay Vegeta. Maswerte ako na hindi ko nagamit ang lahat ng kapangyarihan ko sa teknik na iyon dahil kung hindi masasaktan din ako ng husto. Ang Saiyan na ito ay kasing lakas ng isa pang Saiyan, gaano ka wili-wili pero sa kabila ng lahat ng kapangyarihang iyon, wala siyang laban sa akin. Samantala, nakita ng ibang mga demonyo na nilabag ang mga patakaran at ang iba ay lumalaban sa demonyo, sila ay lalaban din. Ngunit inilipat sila ng Demon King sa kanyang palasyo gamit ang isang pamamaraan na taglay niya, maaari siyang makialam sa kanila. Dahil wala pa silang nagagawang deal sa kanya kaya nagagawa niya ang lahat ng gusto niya sa kanila, sasabihin niya sa kanila sa lugar na iyon. Ikaw, huwag kang makialam dito kaya pinapunta ko sila dito. May naghihintay na parusa pa sila sa pagsuway sa akin. Ngunit kamahalan patawarin mo kami. Samantala, sa labanan, naisip ni Goku na ito ay walang silbi, hinding-hindi kakayanin ni Vegeta, na labanan siya, nag-aaksaya siya ng oras. Mukhang sa huli, ako na ang bahala. Sa sandaling iyon, sasabihin ni Goku kay Vegeta, tumigil ka, hindi mo siya kayang labanan, masyado siyang makapangyarihan. Pero anong sinasabi mo Kakarot, hindi man lang niya ako magawang saktan, halata naman na mas malakas ako. Hindi, Vegeta, pinag-aaralan ka lang niya, hindi pa niya ginagamit ang totoong kapangyarihan niya laban sa iyo. Tatanggapin ni Vegeta ng may kahirapan at hindi niya ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa demonyo. Sasabihin sa kanya ni Goku, gagamitin ko ang aking nakatagong kapangyarihan na nakuha ko pagkatapos maging isang demonyo. Hindi ko talaga akalain na gagamitin ko ito, pinaniwala ko pa nga ang anak ko na mas malakas siya sa akin, pero hindi iyon ang totoo. Kung gayon nagsinungaling ka sa akin ama, paano mo nagawa sa akin yun? Gayon paman, ipapakita ko sa iyo ang nakatagong kong kapangyarihan, ipinapangako ko na hindi kita sasaktan ng sobra sa ginawa mo. Pero anong sinasabi mo Saiyan, hangal ka? Sa sandaling iyon, nagpasya si Goku na gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang pagbabago na nakuha niya pagkatapos maging isang demonyo. Kaya, biglang nagliwanag ang buong lugar at isang kapangyarihang hindi pa nakikita ang lumitaw sa Saiyan. Sasabihin ni Goku sa demonyo na ngayon ay tatapusin niya siya. At sa sandaling iyon, lahat ng naroroon ay natulala sa gayong kapangyarihan. Maging ang Demon King ay nakaramdam ng takot nang maramdaman niya ang kapangyarihang lumalabas sa Saiyan. Oh, talagang ang kapangyarihan na iyon ay sa aking ama, ito ay napakalakas. Magtataka na sasabihin ni Aaron na muling nabuo ang mga bias ng kanyang katawan na natalo sa labanan. Samantala, si Goku na may galit ng isang demonyo ay sasabihin sa demonyong ito. Pinilit mo akong gamitin ang pagbabagong ito na hindi ko akalain na gagamitin ko sa isang hangal na katulad mo. Ngayon, matitikman mo ang aking galit. Pero anong sinasabi mo Saiyan? Ikaw at ako ay nasa ibang antas, iniisip mo na sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng demonyo, ikaw ay magiging mas malakas kaysa sa akin. Nakikinig lang si Goku sa sinasabi ng demonyong ito. At sa sandaling iyon, aatakihin niya ang demonyong ito sa kanyang tiyan ng isang napakalakas na pag-atake, na magpapabagsak sa kanya sa ilang mga bato sa malapit. Pero paano, hindi ko man lang siya nakita na lumapit sa akin. Masyado na siyang mabilis, hindi pwedeng hindi man lang ako makapag-react sa sandaling iyon. Ito ay dapat na isang pagkakamali, tiyak na ito ay dahil ako ay nagtiwala sa kanya at ako ay nag-overexpose sa aking sarili. Ang lakas ng loob mo at atakihin ako ng ganyan. Sa ngayon, gagawin ko ang dapat kong ginawa noon pa man, ang patayin ka kasama ng hangal mong anak. Ang demonyong ito sa isang kisap mata ay lalapit kay Goku para atakihin siya. Ngunit hindi man lang sinubukang kumilos ni Goku at hahawakan ang braso ng demonyong ito at sasabihin niya. Balak kong patayin ka ng mabilis para hindi ka masyadong magdusa, pero ang ugali mo ay walang ginawa kundi bigyan ako ng dahilan para hindi ko gawin. Si Goku, sa sandaling iyon, ang brasong nahawakan niya, sisirain niya ito gamit ang sarili niyang kapangyarihan. At sa sandaling iyon, sisigaw ang demonyo sa sakit at sasabihin niya. Tinanggal niya ang braso ko, bilang puso ng kapangyarihan ng hari ng demonyo ay hindi sapat, ano ba ang nangyayari?
Makikita ito ni Aaron at maiisip ngunit ano ang mali sa aking ama, hindi naman siya karaniwang ganoon, baka nilalamon na siya ng pagbabagong iyon. Malamig ang kinikilos niya, siguro iyon ay isang bagay na kailangan niyang matutunang kontrolin sa tuwing gagamitin niya ang pagbabagong iyon. Biglang, isang taong may hitsura na halos kapareho ng isa sa mga tagapag-alaga ng Zenozama ay susubukang pigilan si Goku. Dahil ito ay bahagi ng mga ito o ito ang naisip ni Goku sa sandaling iyon na iniwan siyang nalilito at nagulat. Kaya marami pa sila sa universe na ito, paano ka nakapunta sa lugar na ito, alam mo wala akong pakialam, dumating ka lang para asarin ako. Nagpunta lang ako para ipaalam sa iyo ang ipinadala ng King of Everything, Zenozama. Hindi pa natapos ng Guardian ang pangungusap. At agad itong hinawakan ni Goku sa leeg at papatayin. Ngunit hindi alam ni Goku na naparito lamang siya upang ipaalam ang isang mensahe mula sa hari ng lahat. Pero sa kabilang banda, iisipin ng Demon King na nanonood ng laban. Ano ba ang nangyayari kahit sa bahaging iyon ng aking kapangyarihan ay hindi kayang harapin ang Saiyan? Nakakapagtaka, hindi ko akalain na makukuha ng mortal ang lahat ng kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng pagiging demonyo, napakalakas niya. Para kay Aaron, nakikita ko na hindi pa siya handa, marami pa siyang dapat i-improve. Hindi pa rin sapat ang power level niya, kung gusto niyang maging kapalit ko dapat mas mag-effort siya. Samantala, sa kabilang banda, may isang hindi kilalang nagising. Isang taong kilala ng Demon King. Ang Supreme Demon na si Kagi, na makakarinig sa mga iniisip ng Demon King, ay sasabihin sa kanya, "Kamahalan, gusto mo pa bang maging kahalili mo yang hangal na bata na yan?" Pagkatapos ng pagpapahiya sa kanya ni Kami Oren. Hibang ka na ba, hinding-hindi mo maiintindihan na ang bata lang ang makakagawa at sa anumang kaso, ang kanyang ama na si Goku ay magiging mahusay din na kahalili, ngunit nagdududa ako na gusto niya ito, kaya dapat ang kanyang anak na si Aaron. Samantala sa larangan ng digmaan, pinapahiya ni Goku ang demonyong ito na hindi makagawa ng kahit na anong gasgas sa kanya habang sila ay naglalaban, ngunit malaki ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila. Tapos na ang pakikipaglaro ko sa iyo demonyo, ngayon ay oras na upang tapusin ang iyong buhay, kahit papaano ay nasiyahan ako sa iyo. Pero ano ang iniisip nitong Saiyan, na ako ay isang simpleng laruan? Ngunit dahil sobrang nakalalamang siya sa akin, nakipagdeal ako sa 6 na puso sa Demon King. Dahil mas malakas ang hangal na mortal na ito kaysa sa akin, wala itong saysay. Isinapanganib ko ang lahat para makuha ang kapangyarihang ito at ngayon magtatapos ito sa ganitong paraan. Hindi ito makatarungan, hindi ko hahayaang patayin ako ng hangal na ito, kailangan kong gumawa ng isang bagay. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa ulo ng demonyong ito at agad niyang gagawin ang naisip niya. Kukunin niya si Vegeta nang hindi niya namalayan at hinawakan siya sa magkabilang braso na nagsasabing, "Saiyan, kung papatayin mo ako, papatayin ko rin itong Saiyan na ito, bahala ka." Talaga, wala akong pakialam kung anong gawin mo, papatayin pa rin kita, akala mo may pakialam ako sa buhay ni Vegeta? Naiisip mo ba ang ginawa mo sa aking anak na si Aaron, na hindi handa pero mas pinili mong gawin iyon, lapastangan? Hangal ka, tapos ka na. Lumayo ka sa akin hangal, ano ba ang ginagawa mo? Makikita ni Goku si Vegeta, at sasabihin sa kanya, "Patawad Vegeta, masaya akong nakilala kita, naging matalik tayong magkaibigan hanggang sa pinagtaksilan mo ako, at ikinulong ako sa lugar na iyon. Noon ay naging magkaaway tayo at nag-away ng walang katapusan, ngunit ngayon ay natapos na ang kwentong iyon. Walang ibang pagpipilian, paalam Vegeta." Hindi. Kakarot, anong ginagawa mo? Wag mo itong gawin please, hindi pwede, may balak siyang gawin. Tiningnan lang sila ni Goku sa huling pagkakataon na walang sinabi ni isang salita. At sa sandaling iyon, gagawin niya ang isa sa kanyang mga pamamaraan na tinatawag na Spiritual Destroyer. Ihahagis niya ito laban sa dalawang ito, at sa sandaling iyon, ito ay makakaapekto sa kanila at magwawakas sa kanilang buhay. Nagdulot ito ng malaking pagsabog na lumubog sa buong multiverse na nagdulot ng isang napakalakas na pagyanig na talagang naramdaman ng lahat. Ang isa sa mga Supreme Demons ay namatay, kaya lahat ng nakarinig tungkol dito ay hindi makapagsalita at sasabihin,
Pinatay talaga siya ng saya na iyon, pero paano, pagod na akong magpigil na makita ng saya na iyon kung ano ang kaya ko. Kaya niyang patayin ang hangal na iyon, pero sa akin ay iba, papatayin ko siya. Gamit ang sarili kong mga kamay, pagsisisihan niya ito. Maririnig ito ng Demon King at sasabihin sa kanya. Huwag mo nang isipin na subukan, maaaring patayin ka ng saya na iyon sa ilang segundo. Halika, nawala na ang isa sa inyo dahil sa kayabangan nyo at binalaan ko kayo na huwag nyong pakialaman ang saya na iyon. Ayokong mawala ka pa, ang saya na iyon ay nasa ibang antas na ganap na naiiba sa iyo. Sa totoo lang, ako lang ngayon ang makakatalo sa kanya, pero hindi ko na kailangang gawin ito kahit kailan hindi ako mapapatawad ng anak kong si Nin. Kahit na ang saya na iyon ay maaaring matapatan ng aking kapangyarihan kapag nakuha niya ang kanyang estado ng demonyo, ang kanyang kapangyarihan ay dumami ng husto. Wala akong pakialam, hindi ako matatalo ng hangal na saya na iyon, pupuntahan ko siya at papatayin. Binalaan kita, Kogi. At bakit hindi mo sabihin ang isang bagay na hindi ka darating? Hindi papansinin ng ibang demonyo ang gustong gawin ni Kogi, kaya sa huli, itong demonyo lang ang napunta sa kinaroroonan ng Saiyan. Darating siya at si Goku ay paalis na sa lugar. Kaya't sasalakayin niya ang Saiyan mula sa likuran. Pero hindi man lang siya lumingon, ang bawat pag-atake na ibinigay niya kay Goku ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na ang kanyang mga pag-atake ay hindi tumatama lahat. Ngunit talagang napakabilis ni Goku na hindi niya namalayan kung kailan siya iniiwasan ni Goku. Teka, masyadong mabilis ang mga galaw niya para makaiwas sa mga atake ko. Hindi ko man lang napapansin ang mga galaw niya, sobrang nakakabilib ang reflexes niya, itong saya na ito ay nagtataglay talaga ng totoong kapangyarihan ng isang demonyo. Naglalabas siya ng matinding init na nagpaparamdam sa akin na hindi man lang ako makalapit sa kanya, at bakit hindi niya lang ako pinapansin at aalis, hindi naman ako banta sa kanya, nakakahiya. Iniisip niyang hindi siya papansinin, dahil ang pakikipaglaban sa kanya ay isang pag-aaksaya ng oras para sa kanya. Habang naglalakad si Goku, ang lahat sa paligid niya ay masisira, ang kanyang kapangyarihan ay nararamdaman ng lahat, isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumalot sa Saiyan. Ang demonyong si Kagi sa ilang kadahilanan ay nagsimulang magkaroon ng pakiramdam ng takot at pangamba. Pero ano bang nangyayari sa akin? Bakit pakiramdam ko wala akong saysay? Bakit nanginginig ang katawan ko? Ano ba ang nangyayari? Hindi, dapat mamatay ang saya na ito, papatayin ko siya ngayon, ipaghihiganti kita kami Oren. Sa sandaling iyon, gagawin ng demonyong si Kagi ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan, na tinatawag na Supreme Attack Technique. Ang pag-atake na ito ay pinarami ng 10, iilan lamang ng mga demonyo ang nakayanan ang pamamaraang ito at sa sandaling iyon, sasabihin ni Kagi. Sige Saiyan, kung patuloy mo akong tatalikuran ay pinapadali mo lang ang mga bagay-bagay para sa akin, hindi ka makakaligtas sa ataking ito. Kahit gaano ka pa kalakas sa sandaling tumama ito sa iyong katawan, magiging alikabok ka kasama ng iyong hangal na anak. Sa sandaling iyon, tatalikod si Goku at sasabihin sa kanya, seryoso, binabalaan kita demonyo, kung patuloy mo akong iistorbohin, wala akong magagawa kundi ang patayin ka. Iniisip ko na hindi ka nalang papansinin, pero masyado mo akong iniinis, kung gusto mong ipagpatuloy ang buhay, umalis ka sa lugar na ito ngayon din. Kung hindi, ikaw ay magdurusa sa parehong kapalaran ng demonyong iyon, wala akong intensyon na patayin ang sino man sa inyo ngunit sa mga kilos mo ay parang hinihiling mo na patayin kita. Ang demonyong si Kagi iisipin niya, anong ginagawa ko ngayon? Sabi ko papatayin ko siya, ngayon nararamdaman ko ang takot na ito sa loob. Hindi ito nagpapatahimik sa akin, teka, ngayon naiintindihan ko na ang lahat ay may katuturan. Ayaw sumama ni Zumi dahil alam niyang hindi niya kakayanin na labanan ang saya na iyon, pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Maniniwala sana ako sa kanya kung sinabi niya sa akin, lagi niyang alam kapag siya ay walang laban sa isang tao at hindi kailanman nabigo ang kanyang instinct sa 1,000,000 taon. Pero ngayon kahit alam ko na ito, hindi ko ibababa ang sarili ko sa hangal na saya na iyon. Pinatay niya si Kamioren at hindi ko siya hahayaang hindi mapaparusahan dahil doon, hindi ko siya hahayaan. Ang demonyo ay magsisimulang tumawa ng walang tigil, wala akong pakialam kung ano ang sasabihin mo sa akin ngayon Saiyan.
Sa sandaling iyon, ilulunsad ng demonyong ito ang Supreme Attack Technique sa Saiyan, na malapit nang maapektuhan ang Saiyan. Ngunit ililihis niya ito ng may kaunting kahirapan dahil napakalakas ng pag-ataking ito. At ito ay magdudulot ng napakalakas na pagsabog na sisira sa buong lugar. Binalaan kita, sinabi ko sa iyong lumabas ka at sa halip ay mas pinili mong atakihin ako, ngayon palang kailangan kitang patayin demonyo. Pero paano, pinalihis niya ang kapangyarihan ko na parang wala lang, paano niya nagawa yon? Sa buong buhay ko, walang nakaligtas sa pag-ataking iyon na hindi gaanong napalihis, ginamit ko ito laban sa mga kaaway na mas malakas kaysa sa akin. At kahit sila ay hindi makaligtas sa kapangyarihang iyon, paanong ang isang Saiyan ay nakakaiwas sa isang pag-atake na ganoon ay walang katotohanan. Habang nangyayari ito, sa ibang lugar. Sir, sa wakas ay nagpasya kang gumising mula sa iyong mahabang pagtulog. 3 milyong taon na ang nakalipas ang huling gising mo, bakit ngayon mo palang naisipan gumising, sir? Tama, at hindi ako nagising nang nagkataon, nakaramdam ako ng kakaibang kapangyarihan, galing yata sa isang Saiyan na naging demonyo. Sir Zarama, pero ano ang balak mong gawin? Anong balak mo? At bakit mo iniingatan ang iyong anyo ng tao, wala ka bang balak gamitin ang iyong tunay na anyo? Ito ay isang bagay na mauunawaan mo mamaya, Remy, sa ngayon ay gagamitin ko ang form na ito upang hindi nila ako makilala. O kung hindi, ang lahat ng mga Diyos ay maaaring maalarma at ito ay magiging kaguluhan. Kaya, iniisip niyang iwanan ng divine dimension na ito para pumunta sa lugar na iyon. Samantala sa ibang lugar, sasabihin na ni Goku kay Kagi na ito na ang kanyang wakas at ngayon ay wawakasan na niya ang kanyang buhay. Kaya wala siyang choice kundi gawin din ito, ang deal ng 5 puso. Papatayin ako ng Saiyan na ito kung wala akong gagawin ngayon, hindi ko naisip na dapat ko ring gawin ang deal na iyon. Ngunit kung hindi ko ito gagawin, mamamatay ako, wala na akong ibang pagpipilian. Sa sandaling iyon, sisirain ng demonyong ito ang lahat ng puso niya na nawawala ang isang puso. Na nagpasimula sa kanya upang madagdagan ang lahat ng kanyang kapangyarihan, tulad ng nangyari dati kay Kami Oren, madaragdagan niya ang kanyang kapangyarihan sa napakalaking paraan, at mayroon na rin siyang bahagi ng kapangyarihan ng Demon King. Salamat sa kasunduan, patuloy niyang pinataas ang kanyang kapangyarihan. Ang demonyong si Zumi na nanunood ng laban, sa sandaling iyon ay mag-iisip. Hindi, anong ginagawa mo? Huwag mong gawin ito please, tumigil ka, hindi mo kakayanin. Kung alam mong plano ng Demon King na bigyan ka ng higit na kapangyarihan kaysa sa dapat niyang gawin ay hindi mo ito gagawin, alam niyang hindi mo kayang panindigan. Kaya kapag ginawa niya, hindi para masira ang deal, pero alam niya na kapag ginawa niya iyon hindi mo kayang panindigan. Sa kabilang banda, makikita ito ni Aaron at sasabihin sa Saiyan. Ama, bakit mo pinayagan? Bakit hindi ka gumawa ng kahit ano upang maiwasan ito? Anong problema mo? Kung hindi mo siya pipigilan, ako ang gagawa, ama. Itigil mo, Aaron, huwag kang gumawa ng kahit ano. O mamatay ka sa pagtatangka, manood ka na lang. Ang demonyong si Kagi ay patuloy na nagdaragdag ng kanyang kapangyarihan. Ngunit nang dumating ang oras na halos makuha na ito ng lubusan. Mahuhulog siya sa lupa, hindi niya kayang suportahan ang napakaraming kapangyarihan. At nahulog sa isang nakalulungkot na kalagayan, sa ilang kadahilanan ay hindi siya namatay, ngunit siya ay nahimatay. Kaya alam mo ito, ama, paano mo nalaman na may mangyayaring ganito sa kanya? Instinct lang yan, anak, gayunpaman, kung kayang kontrolin ng babaeng iyon ang kapangyarihang iyon, ay wala pa rin siyang laban sa akin. Pinapanood ito ng Demon King at sinabi sa kanya ni Zumi. Bakit hindi mo siya pinatay, wala ka bang balak gawin yon? Nagkakamali ka, sapat lang ang ibinigay ko sa kanya para hindi siya mamatay ngunit nasa kritikal na kalagayan siya. Nahihibang ka na ba, o ano ang problema mo? Iniyuko lang ni Zumi ang kanyang ulo sa sandaling iyon. Samantala, sinabi ni Goku, papatayin ko siya ngayon para hindi niya ito maramdaman at ito ay magiging mas mahusay. Demonyo, sinabi ko sa iyo na papatayin kita at iyon ang gagawin ko ngayon, hindi ko nababawiin dahil lang nasa nakakaawang kalagayan ka, ganoon din ang gagawin mo, kaya mamatay ka na. Sa sandaling iyon, gagawa si Goku ng isang pamamaraan upang patayin ang demonyo.
Ngunit sa sandaling iyon, sasabihin ni Aaron, tumigil ka, huwag mo siyang patayin, tingnan mo ang kalagayan niya. Mamamatay siya mag-isa anumang oras, ama dapat natin siyang iligtas, hindi siya kasing sama ng iniisip mo, nakikita ko sa mga mata niya. Siya ay pinutol lamang ng pagmamataas at sama ng loob, pero alam kong may maganda siyang kalooban. Hindi siya katulad ng demonyong si Kamioren na pinatay mo, makikita mo ang kasamaan sa mga mata niya. Anak, ano ba yung pinagsasabi mo, hindi mo ba alam na gusto niya rin tayong patayin? Ama, nagalit siya dahil pinatay mo ang demonyong iyon, dapat mong maunawaan. Okay lang, hindi ko siya papatayin, dadalhin natin siya kay Nin para pagalingin siya. Ama, sa tingin ko ay hindi siya gustong makita ni Mama, baka patayin siya. Kung gayon, hindi ako makikialam, ikaw ang magpoprotekta sa kanya kung gusto siyang patayin ng mama mo. Pinapanood ito ng Demon King, at matatawa siya dahil umaayon ang kanyang plano tulad ng iniisip niya. Hindi ko alam kung bakit sila galit na galit sa kanila, ngunit alam kong sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng ibang pananaw si Kagi sa kanila. Teka, ano ba itong nararamdaman ko, tungkol ba ito sa... Sina Goku at Aaron ay nasa tabi ng demonyong si Kagi, na nahimatay at bumagsak sa lupa pagkatapos niyang makipag-deal sa Demon King. Nagpasya si Goku at ang kanyang anak na ilayo siya sa lugar na iyon dahil malapit na siyang mamatay. Kaya nakarating na sila sa kinaroroonan ni Nin. Nakita ito ni Nin at nagalit at sinabi, "At anong ginagawa nitong babaeng ta sa lugar na ito, bakit mo siya dinala dito, nabalitaan ko ang nangyari sa iyo at sa mga demonyong iyon. Gusto ka nilang patayin sa kabila ng mga babala ng aking ama, deserve niya ang kamatayan, wala dapat dito yang babaeng yan. Ako mismo ang papatay sa kanya, tila Goku, hangal ka pa rin gaya ng dati." Papasok si Aaron at sasabihin kay Nin, "Mama, huwag niyo po siyang patayin, hindi po kasalanan ni Papa na nandito siya. Ginagawa niya lang ang sinabi ko sa kanya na huwag siyang patayin." Ang masaklap pa nito, anong pumasok sa isip mo nung naisipan mong iligtas ang babaeng iyon? Hindi mo ba napapansin na paggising niya ay susubukang patayin tayong lahat ng babaeng iyon? Tsaka base sa estado niya nagdududa akong magigising siya, mabuti na lang ganito, ilang oras na lang mamamatay na siya. Hindi mo naiintindihan, dinala ko siya dito para lang iligtas siya sa kamatayan. Hindi siya tulad ng iniisip mo, alam kong sa loob-loob niya, hindi siya kasing sama gaya ng nakikita niya. Naimpluwensyahan lang siya ng negative energy ng mga kasama niya, sigurado ako dun. Sige anak, tutulungan ko ang babaeng ito at magtitiwala ako sa iyong mga salita, pero sinasabi ko lang sa iyo na kung magdulot siya ng gulo sa atin, papatayin mo siya. Lumipas ang ilang araw pagkatapos nito at sa wakas ay iminulat ng demonyo ang kanyang mga mata, siya ay lubos na naguguluhan. Hindi niya alam kung nasaan siya ng mga sandaling iyon, nakita ng demonyo ang isang babaeng nakatalikod at agad na nakilala, alam niyang si Nin iyon. Pero anong ginagawa ko sa lugar na ito, bakit kasama ko si Supreme Nin, hindi ba ako namatay, siguradong pinatay na ako ng hangal na saya na iyon. Hindi ko maintindihan, hindi ko alam pero nandidiri ako sa babaeng iyon dahil kasama ang hangal na saya na iyon, papatayin ko siya. Sa sandaling iyon ang demonyong si Kagi nang hindi alam kung ano ang nangyayari, sinubukang salakayin si Nin mula sa likuran. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Goku ang ki ni Kagi, agad niyang napagtanto na nagising na ang demonyo. Kaya dali-dali itong pumunta sa kinaroroonan niya at nakita kung ano ang plano niyang gawin. Hinawakan ni Goku ang braso niya at sinabing, "Anong ginagawa mo hangal at nasaan si Aaron ngayon, siya na daw ang bahala dito." Tatalikod si Nin at napagtanto na sinubukan siya ng demonyo na salakayin, at sinabing, "Alam ko, hindi dapat kami nagtiwala sa kanya, sa unang pagkakataon pa lang ay sinubukan na niya akong patayin. Ito ang napala ko sa pagiging pabaya at pagtitiwala sa mga salita ng anak ko." Ang demonyo ay lubos na magugulat na makita ang saya na hinawakan ng kanyang braso at sinabi niya, "Ano ba, ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito, bakit hindi mo ako pinatay nang magkaroon ka ng pagkakataon? Nagpasya kaming iligtas ang iyong buhay, pinaintindi sa akin ng anak ko na hindi katulad ng inaakala ko, iniligtas namin ang iyong buhay.
Pero inaasahan ko na magpasalamat ka rin sa amin para lang maintindihan mo na hindi mo kami kalaban. Dahil hindi kami orihinal na lahi ng demonyo tulad mo, hindi ibig sabihin na masama kami. Naiintindihan ko na simula pa lang ay galit na galit ka sa akin nang mapagtanto mo na naging maayos ang pakikitungo ko sa Demon King. At sa oras na iyon ay talagang may plano akong masama, ngunit ngayon ay lubos na naiiba. Narinig ito ng demonyong si Kagi at labis na nataranta dahil ang mga inaakala niyang kaaway niya ang nagligtas sa kanya, ang mga kaibigan niya naman ay walang ginawa para sa kanya. Sa sandaling iyon, nabawasan ang sama ng loob na nararamdaman ng demonyo sa kanila, sabi ng demonyo. Okay, naiintindihan ko, ngunit huwag mong isipin na magugustuhan kita sa pagliligtas ng aking buhay, isa ka pa ring hangal sayan. Sa kabila ng sinabi nito, talagang nagpapasalamat ang demonyo sa ginawa nila para sa kanya, at nagbago ang pananaw niya sa kanila, bagamat hindi niya ito ipinakita. Kasama pa rin nila ang demonyo, ngunit bigla nilang naramdaman ang isang malakas na kapangyarihang paparating, napaisip si Goku, ano ba itong kapangyarihang nararamdaman ko? Sino ito? Katulad ni Goku nagulat din ang iba. Sa sandaling iyon ay may lilitaw sa harapan nila at sabihin mo sa akin, ikaw ba ang saya na nakatanggap ng kapangyarihan ng mga demonyo? Ngunit sino ang lalaking ito? Bakit niya ako tinatanong ng ganyan? Napaisip si Goku sa sandaling iyon. Samantala, ang Demon King ay nakadama ng malakas na kapangyarihan at napaisip. Ang kapangyarihang iyon, ang ama ko ba? Hindi ito maaari, mukhang napakalakas ng lalaking iyon. Ngunit ang kapangyarihang nararamdaman ko ay wala kong ikukumpara sa aking ama, sino kaya ang lalaking iyon, ano pang nilalang ang maaaring magparamdam sa akin gaya ng ginagawa sa akin ng lalaking iyon ngayon. Laging nagtatagal ang aking ama sa paggising, imposibleng siya iyon. Samantala, sinabi ni Goku sa taong ito na siya si Goku. Nakita siya ni Nin at naisip, ang enerhiyang iyon, ang aura na ipinadala niya ay nagpapaisip sa akin na nakita ko na siya dati. May pinaalala siya sa akin, pero hindi ko maalala kung sino yon, feeling ko kilala ko na tong lalaking ito. Tinanong siya ni Goku, at sino ka ba, bakit ka napunta sa lugar na ito, saan ka galing at bakit pakiramdam ko isa kang makapangyarihan? Ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito ay dahil naobserbahan ko na ikaw ay isang kakilakilabot na mandirigma. Kinuha mo ang atensyon ko na pumunta sa lugar na ito para makilala ka, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Ian, nakatira ako sa isang malungkot na lugar, kaya naman walang nakakakilala sa akin. Nagulat si Remy na nakatayo sa tabi ng lalaking ito nang makitang nagsinungaling siya sa lahat ng sinabi niya. Napagtanto ni Goku na kakaiba ang lahat ng sinabi ng taong ito sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya. Hindi ako nagtitiwala sa iyong mga salita, ang lahat ay kakaiba kung nasa iyo ang lahat ng kapangyarihang iyan. Dapat noon palang sinabi sa akin ng Demon King ang tungkol sa iyo, at gayon pa man, hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa isang tulad mo. Lapastangan, anong balak mo, hindi kita bibigyan ng oras para gumawa ng kahit ano. Sa oras na iyon, inatake siya ni Goku dahil hindi ito naniniwala sa kanyang sinabi. Pero pinigilan siya ng assistant nito na nagsabi sa kanya, mas mabuti pang lumayo ka Saiyan. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Zerama kay Remy na hayaan siyang gawin ang gusto niya at sinabi sa kanya ni Remy na okay lang Saiyan. Nakikita ko na gusto mong lumaban, hindi pa tayo nagkikita ng maayos pero gusto mo na akong atakihin kahit hindi ako dumating na may masamang intensyon, pero ayos lang Saiyan, na-provoke mo siya, kung gusto mong lumaban ngayon din sige. Dumating si Aaron sa sandaling iyon at sinabihan ng kanyang ama na huminto, Papa, ang taong iyon ay mukhang isang taong napakalakas. Mangyaring huwag subukang labanan siya, ang mga bagay ay maaaring maging napakasama, hindi mo alam ang intensyon ng lalaking iyon. Sabi ni Aaron pero huli na. Inatake ni Goku si Zerama, ngunit naghinala siya sa sinabi sa kanya ni Ian. Binalaan siya ni Aaron na huwag, ngunit huli na ang lahat. Inatake ni Goku si Ian sa sandaling iyon, alam niyang nagsisinungaling siya tungkol sa kung saan siya nanggaling. Nagawa siyang tamaan ni Goku at nabangga siya sa ilang malalaking bato sa malapit. Ano ito, nagawang tamaan ng Saiyan si Zerama, pero hindi pwede yun. Teka, ngayon naiintindihan ko na kung gaano siya kahilig maglaro. Nagawa siyang tamaan ulit ni Goku at sinabing,
Ikaw hangal, sabihin mo sa akin kung sino ka at huwag kang magsinungaling sa mukha ko. Bakit ka ba talaga pumunta dito? Sabihin mo sa akin o papatayin kita. Narinig ito ni Ian at bahagyang natawa. Nakikita ko, Sayan, kawili-wili ka. Natutuwa akong dumating ako, hindi ka tumitigil sa paghanga sa akin. Nasabi ko na sa iyo na ako si Ian, hindi mo na kailangan pang malaman. Papa, wag mong ituloy, may tinatago yang lalaking iyan, pakiusap, tigilan mo na ang pag-atake sa kanya. Hindi mo maintindihan anak, hindi mo ba nakikita ang mukha niya, ang lalaking ito ay hindi ang sinasabi niya. Paulit-ulit na inatake ni Goku ang lalaking ito at tumawa lang ito. Nakikita ko na mayroon kang mahusay na kapangyarihan ng Saiyan, binabati kita para dyan, balang araw ay malalampasan mo ang Demon King at iyon para sa isang mortal na katulad mo ay kahanga-hanga. Kaya lang talaga ako dumating, tama, ang intensyon ko ay pumunta para ipaglaban ka, at alam kong sinubukan mo noong una na pagtaksilan ang Demon King, ngunit sa huli ay pinagsisihan mo ito. Ngunit paano nalaman ng lalaking ito ang lahat ng iyon, sino siya? Nakakailang, pero iniisip ko tuloy na kilala ko na siya noon pa man, pero hindi ako hinahayaan ng memory ko na maalala siya, para bang minamanipula niya ang isip ko, sigurado akong binura ng lalaking iyon ang mga alaala ko sa kanya. Sayan, ano pang hinihintay mo? Atake o kinakain ka ng takot, huwag kang duwag. Sige, kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Ginamit ni Goku sa sandaling iyon ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan na binubura ang lahat ng bakas ng pag-iral ng isang tao. Hiniling mo ito, ngayon mamamatay ka. Inihagis ni Goku ang kanyang kapangyarihan kay Ian. Napaisip si Aaron, ano bang meron sa tatay ko, napakadali niyang na-provoke ng lalaking iyon, sa ganoong estado ay mas malamig siya kaysa karaniwan. Dapat matuto siyang kontrolin ang kanyang emosyon, kahit sino ay maaaring mag-trigger ng maitim na damdamin sa pamamagitan ng pagpapagalit sa kanya. Samantala, ang kapangyarihan ay tumama kay Ian at ang lahat ay mapupuno ng mga alikabok at siya ay lalabas ng walang gasgas. Sobra na akong nag-enjoy dito, ang katotohanan ay ang iyong mga suntok ay isang mahusay na pampasigla para sa aking katawan. Kailangan ko ng isang tao na magpaparamdam sa akin na isang taong mababa sa isang punto, matagal ko itong hinintay, pero ngayon oras na para tapusin kita. Ngayong sasabihin ko na sa inyo kung sino talaga ako, hindi ko nahahayaang may maiwang buhay pa sa inyo. Gusto mo akong makilala, Sayan, kung gayon, ngayon ay oras na para malaman mo. Talaga bang walang nagawa sa kanya ang kapangyarihang iyon? Mukhang napakalakas ng lalaking ito. Ngunit paano posible na umiral ang isang taong may ganoong kapangyarihan? May kukumpara ko pa nga siya sa Demon King na nakakabilib, sabihin mo sa amin kung sino ka hangal. Magpasalamat ka na ako na ang huling taong makikita mo sa buhay mo, dapat mong ipagmalaki ang katotohanan iyon. Mabilis ang iyong kamatayan, kaya sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, ako si Sir Roma.